Ako si Arturo. Galing sa modernong panahon, naglakbay ako papunta sa mundo ng ang salaysay ng mga tulisan. Salamat sa iyo, mahal na Ginoo. Pinapangalagaan mo ang aking negosyo araw-araw. Brando, huwag mo nang banggitin. Kahit ako ang hukom ng lalawigan ng Kahoy Oka, marami akong pagkain at inumin. Ngunit sa ilang taon, mangyayari ang dakilang pagbagsak. Upang makaligtas noon, kailangan kong makuha ang loob ng ilang bayani mula sa ang salaysay ng mga tulisan para protektahan ako. Halimbawa, si Brando, ang pumuksa ng tigre ng Kahoy Oka. Batang Ginoo, hindi mo namang gusto ang siopaw. Bakit ka bumibili ng marami kay Benigno? Mahaba ang kwento, Alfredo. Ang tigre sa taluktok ng pino. Wala pa bang pumapatay nito? Batang Ginoo, ang tigre na iyon ay tumitimbang ng daan-daang libra. Mahirap para sa isang tao na kahit buhatin ito. At gusto mong may lumaban dito? Kailan babalik ang lalaking si Brando? Sino si Brando? Wala akong narinig na anumang kasalan o libing ngayon. Bilis, Alfredo. Kunin mo ang premyong pera. Si Brando, ang pumuksa ng tigre, ay bumalik. Brando? Pumatay ng tigre? Siya ay isang tunay na bayani. Wow, ang tigre sa kamay ng bayaning ito parang kuting. Dumating ang hukom. Maari ko bang itanong, matapang na mandirigma, ano ang iyong pangalan? Ako ay... Ako si Brando. Ang laking halimaw. Mahal na Ginoo, bakit kayo nagsasalita tungkol sa baka? Wala. Alfredo, gantimpalaan mo siya. Sana'y tanggapin mo ito, bayaning Brando. Salamat, mahal na Ginoo. Nagtataka ako, bayani. Ano ang iyong hanapbuhay? Nasa lalawigan ng malinis na tubig ako dati at aksidenteng nakapatay ng isang tao. Hindi ko pwedeng malaman ng hukom na ito. Ako ay walang trabaho. Alam ko. Ayos lang. Pwede ka bang maging personal kong bodyguard? Mas mabuti pang hindi. Mayroon akong nakatatandang kapatid sa bahay. Sa paglalakbay na ito, babalik ako upang hanapin siya. Pagkatapos mong mahanap siya, pupunta ka ba at magiging personal kong bodyguard? Talaga bang ang hukom na ito ay ikukulong ako? Lumaki ako kasama ang aking kapatid at nagtutulungan kami. Dapat kong hayaang magdesisyon ang aking nakatatandang kapatid. Kapatid? Bayani. Ngayon, ay maaari ka nang maging personal kong bodyguard. Kapatid, sabihin mo na lang oo sa Ginoo. Hindi maaari. Ka sa kanya. Huwag kang mag-alala, Carlos. Carlos, nakikita tayo para lang maghiwalay muli. Ayaw kitang umalis. Brando, pinapayagan kitang manatili sa bahay ni Benigno. Huwag kang tumanggi. Sige na, Brando. Dahil gusto mo, Carlos, pupunta ako. Mabuti. Sa pagbabasa ko palang tungkol dito, si Brando ay hindi matatalo sa paglalakad at gusto ko talagang makita kung gaano siya kawalang talo. Mamaya, dadalhin ko ang pumatay ng tigre upang makipag-spar sa iyo. Kung may matalo sa kanya, gagantimpalaan ko ng 10,000 piso. Matalino yan, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Ang hindi makita si Brando na lumaban sa tigre na iyon ay isang tunay na kahihiyan. Ang aking kapitan ay pinangalanang Hilario. Interesado ka bang sa isang labanang sparring? Mahal na Ginoo. Kapitan Hilario, hindi maihahambing sa tunay na tigre. Ang lakas ng bibig mo. Para talunin ka, hindi namin kailangan ng kapitan. Ako, kaya kitang talunin. Ang iyong teknik ay palpak. Hahamawin kita. Lumapit kayo sa akin, lahat kayo. Dahil si mahal na Ginoo ay nag-aalinlangan sa aking kakayahan, kailangan kong patunayan ang aking sarili. Mabuti. Walang galit.
Ang galing, Brando. Hahaha, Brando, kahanga-hanga ka. Kunin mo ang 10,000 piso sa accountant. Salamat, mahal na Ginoo. Nakuha ko ang lalaki, ngunit paano ko makukuha ang kanyang katapatan? Kailangan kong mag-isip. Paano kung mamaya ay hilingin ni Silvano kay Brando na sumali sa taluktok ng uwak? Saktan ako ni Brando sa likod? Mahal na Ginoo, maaaring pumasok. Mahal na Ginoo. Brando Chona, narito si Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Si Chona, talagang ibang-iba siya. Ano ito, mahal na Ginoo? Nang bumalik si Brando, sira-sira ang mga damit niya, kaya naisip kong bumili ng tela. Narinig ko na 3 kayo sa pamilya, kaya bumili ako ng 3 rolyo. Salamat sa pag-iisip sa akin, mahal na Ginoo. Brando, bakit naman? Hindi mahal ang tela. Talaga nga, ang kahinaan ni Brando ay ang kanyang kapatid na si Benigno. Upang makuha ang katapatan ni Brando, kailangan kong umasa kay Benigno. Bakit si Simeon ay hindi pa dumarating? Dahil ba nasa bahay si Brando? Batang Ginoo, lumalamig na. Lumalamig na, malapit na, ang bagong taon. Alfredo, ipahatid kay Brando ang regalo ngayong taon sa kansilyer, patungo sa kabisera. Batang Ginoo, narinig ko na ang handog sa kaarawan mula kay Kalihim Lazaro ay ninakaw ng taluktok ng uwak. Bago pa lang dito si Brando at siya ang mag-escort ng ating regalo. Napakahalagang gawain. Makinig ka lang sa akin. Ayon sa memorya ng aking hinalinhan, ako ay isang nangungunang iskolar at nag-aral sa ilalim ni Kansilyer Crisanto. At sa pamamagitan ng aking mga pamamaraan, naging asawa ako ng apo ni Crisanto. Hanggat mayroon akong mga nagawa, mabilis akong makakaangat upang mamuno sa militar. Kung gayon, magiging mas ligtas ako. Ayon sa kwento, kung ililigtas ko ang buhay ni Benigno, ituturing ako ni Brando na parang Diyos. Dumulas ang aking kamay at hindi sinasadyang nasaktan kita, Ginoo. Nakalap na ba natin ang lahat? Batang Ginoo, opo. Pero Pero ano? ang ating mga nagawa ay umaasa sa suporta ng mga lokal na elite. At ang mga taong ito ay may koneksyon sa hukuman. Ang imperyo ay pinamamahalaan kasama ng mga iskolar opisyal. Ang mga salita ng lokal na elite ay mas may bigat kaysa sa hukom. Hindi na kailangang mag-alala, ang mga lokal na elite ay tao rin. Lahat ay may kahinaan. Batang Ginoo, kahit hindi ko alam anong uri ng sama ng loob ang mayroon kayo kay Simeon, nalaman ko na. Ang impluensya ni Simeon sa lalawigan ng Kahoy Oka ay medyo malaki. Ang mga taong ito ay puro tubo lang ang habol. Kung kukunin ko ang negosyo ni Simeon at iaalay ito upang ibahagi sa kanyang mga kasosyo, mananatili pa ba ang mga taong ito kay Simeon? Batang Ginoo, pinlano ninyong hatiin at sakupin. Oo. Pagpalain tayo ng langit. Sa wakas, lumiwanag na ang isip ng Batang Ginoo. Mayroon akong ilang negosyo. Hayaan ninyong si Hilario ang maghatid sa inyo? Hindi na kailangan. Masyadong maraming tao ang nakakakuha ng pansin. Ginang Hilaria, ang munting binibining iyon ay talagang kaakit-akit. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Ginoong Simeon. Ang bayaw ng babaeng iyon ay si Brando, ang mga ngaso ng tigre, ang ganyang babae, at nangahasgang manligaw sa kanya. Ano kung nakapatay siya ng tigre? Bukod sa kanyang kamahalan sa kabisera, sino pa ang kinakatakutan ko? Hindi ka ba natatakot na sisihin ka ng hukom? Ang ating hukom ay napupot sa kasamaan tulad ng lason. Hukom, kung wala kaming mga lokal na elite susuporta sa kanya, ang hukom na iyan ay walang kuwenta. Kapag nakita ito ng hukom, kailangan niya akong tawaging tatay. Ay naku, huwag kang mag-alala, Ginoong Simeon. Ako sisiguraduhing makamit mo ang iyong nais. Tatawagin akong tatay, ha? Simeon, hintayin mo lang.
Kapitan Hilario. Kapitan Hilario, at ang ginoong ito ay, Ito si Hukom Arturo. Ang lalaking iyon ay, oh, siya? Sabi niya, isa siyang mangangalakal mula sa labas ng bayan. Ang hukom! Matapang ka ha? Tatapusin kita sa isang hagod. nakikiusap ako sa iyo, munting binibini, natuparin ang aking hiling. Bilisan mo, Ginoong Simeon. Peste, sino yan? Hilario, ano ba ang ginagawa mo rito? Binastos ang mga autoridad? Simeon, ang tapang naman. At sino ka para magsalita? Ano kung binastos ko ang mga autoridad? Ako ay hinirang ng punong lungsod bilang hukom ng lalawigan ng Kahoy Oka. Sabihin mo kung sino ako. Mahal na Ginoo, nahuli na namin siya. Tara na. Mahal na Ginoo, narinig ko. Brando, umuwi ka muna. Titiyakin kong matupad ang katarungan. Ikaw mismo, magdala ng ilang tauhan upang lihim na protektahan si Benigno, upang pigilan ng mga tao sa likod ni Simeon na patahimikin siya. Kapag bumalik siya, babanggitin ko lang ng basta-basta dahil ang humingi ng pabor bilang kapalit ay lalong lalala. Batang Ginoo? Batang Ginoo, lokal na elite ay nag-iimbita sa iyo sa isang piging ngayong gabi. Siya, naiintindihan ko. Batang Ginoo, hayaan si Hilario na magsama ng ilang tauhan para ihatid ka. Si Fanchuna iyon at si Victorino ay may malaking impluensya. Duda ako na may lakas sila ng loob na hayagang subukang kitilin ang aking buhay bilang hukom. Mga Ginoo, si Simeon ay nakagawa ng krimen. Labis akong nag-aalala na ang kanyang mga negosyo ay magsasara na makakaapekto sa kita ng buwis. Si Simeon ay hindi pa ganap na nakahatulan. At tinitingnan mo na ang kanyang mga negosyo, mahal na Ginoo, hindi ba hindi nararapat? Wala akong interes na magpatakbo ng mga negosyo. Ngunit, ang mga paratang laban kay Simeon ay may matibay na ebidensya. Wala akong magagawa. Naniniwala ako, si Simeon ay nagpakita ng paghamak sa iyo, kaya nararapat siyang makulong. Sinabi ko sa iyo, hindi kayo nagkakaisa. Kung gayon, Ginoong Victorino, handa ka ba na pumalit sa negosyo ni Simeon? Mahal na Ginoo, kung kailangan mo ang aking tulong, ako ay hindi kailanman tatanggi. Mahal na Ginoo, Ginoong Victorino, tungkol sa mga krimen ni Simeon, kung matibay ba ang ebidensya? mahirap sabihin. Saka natin tingnan kung ang pagkakasala ni Simeon ay mapapatunayan. Shona, paano siya naging sangkot kay Simeon? Umaasa ako bilang paggalang sa kanyang Panginoon. Maaring hayaan na lang natin ang bagay na ito. Sino? Dalhin sila. Hayaan ng hukom na mamatay na walang saksi. Itutok ng matatag. Sabi ng hukom, huwag hayaang masaktan si Benigno. Ah, Hukom Arturo. Hukom Arturo, Ano ang problema, Ginoong Victorino? ako'y hamak tungkol ito sa negosyo ni Simeon. Inaalok ko sa iyo ang 80,020 na hatian. Hinihingi ko ang iyong pagsang-ayon. Mabuti.
Kaya mayroon talagang nagbabalak na saktan si Benigno. Salamat, aking Panginoon, sa pagligtas ng aking buhay. Natutuwa akong okay ka. Sa mga susunod na araw, manatili ka sa opisina ng hukom. Mas ligtas doon. Salamat, hukom. Walang kwentang basura. Hindi mo man lang mahuli si Benigno. Maestro. Si Kapitan Hilario mula sa opisina ng lalawigan dumating at sinira ang lahat. Hindi ako nangahas na lumaban sa kanya. HMPH. Ay, Arturo. Talagang naisip mo na ako isasalakay ngayong gabi. Lumabas ka. Salamat, maestro. Salamat. Arturo, ikaw ang humingi nito. Magagamit ko ang aking mga koneksyon sa angkabisera para palayasin ang dating hukom. At ikaw, isang bata pa lang, paano mo ako mapipigilan? Benigno, hipag. May mali. Benigno. Prendo. Benigno, bakit ka nag-aalis ng niebe? Oh, Brando. Kailangan nating pasalamatan ng maayos si mahal na Ginoo. Kung hindi, ikaw at ako baka hindi na magkita sa buhay na ito. Anong nangyayari? Brando, nakabalik ka na. Bakit nag-aalis na naman ng niebe si Benigno? Mahal na Ginoo, iniligtas mo ang aking buhay. Mula ngayon, maglilingkod ako sa iyo ng buong makakaya at hindi ko na mababayaran ang iyong kabutihan. Benigno, tumayo ka muna. Kumbinsihin mo siya. Malamig ang sahig. Brando, Mukhang nagpasya na si Brando na manatili. Siya sa iyo. Pamilya ito, kaya hayaan mo na. Mahal na Ginoo, Ha? Batang Ginoo, ano ang inaalala mo? Nabalitaan ko si Simeon ay may mga tapat na tulisan. Natatakot ako na hindi pa tapos ang gulo. Batang Ginoo, ingat sa iyong sinasabi. Ngayon ay binigyan mo ng pahinga ang hukuman. Kung may dumating na manggulo sa opisina, ano ang gagawin natin? patayin ang hukom. Iligtas ang maestro. Ginoo, bakit papatayin ang hukom para iligtas ang maestro? Magkunwaring mga bandido na nanloob sa opisina at itatago rin nito ang kasalanan ng maestro. Naintindihan mo? Oh. Akala mo kaya mo akong patayin? Brando, harapin mo sila. Batang Ginoo, kakayanin ba ni Brando mag-isa? Si Brando ay matapang. Buti na lang at dumating si Brando ngayong gabi. Kung hindi, tayo sanay. Alfredo, paano mo nalaman na si Brando ay hindi ko tinawag? Brando, Simeon, huwag mo akong sisihin sa pagsumbong ko sa hukom. Ang kanyang backer ay Canciller Crisanto. Hukom Arturo, ang 10 milyong piso ito ay maliit na handog para sa iyo. ang isang simpleng Simeon ay nagbubunga ng labis na kita? Lahat ay dahil sa iyong promosyon, mahal na Ginoo. Sana'y makamit mo ang mas dakilang bagay, mahal na Ginoo. Batang Ginoo, dapat na tayong umalis papuntang lungsod ng Pilak Taluktok. Ihatid ito sa kabisera upang pasalamatan ang kansilyer sa kanyang pagsisikap para sa akin. Siya nga pala, narinig ni Brando na hinatulan mo si Simeon ng kamatayan at gusto niyang isama si Benigno sa lungsod ng Pilak Taluktok. Magaling. Ano mo kaming ihatid ka, mahal na Ginoo? Oo, ihahatid ka namin, mahal na Ginoo. Ang iyong kabutihan, aking pahahalagahan.
Mahal na Ginoo. Gusto kang makausap ni Pancho. Hukom Arturo. Dati akong niloko ni Simeon, at nasaktan kita, mahal na Ginoo. Oh, Narito ako ngayon upang humingi ng tawad sa iyo, mahal na Ginoo, nag-aalok ako ng ilang lokal na espesyalidad. Sana'y tanggapin mo ang mga ito. kung gayon, napakabuti mo naman. Brando, alam mo ba kung ano ang ibinigay sa akin ng matanda bilang regalo? Pilak at ginto, mahal na Ginoo. Brando, sa tingin mo ba ay isa akong tiwaling opisyal? Hindi? Tiyak na may iba kang dahilan kung bakit mo ito tinanggap. Ang aking kapatid ay naninirahan sa ilalim ng iyong pamamahala at nabubuhay ng maayos. Tiyak na hindi ka tiwali. Ano ang tingin mo sa taluktok ng uwak? Ah, Ang mga mamamatay taong basura ay may kapal ng mukha na tawagin ang sarili nilang mga bayani. Mahal na Ginoo. Itinago ni Brando ang krimen ng aksidenteng pagpatay. Pakiusap, parusahan mo siya. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin na hukom. Tawagin mo na lang akong mahal na Ginoo. mahal na Ginoo. Alam ko na aksidente kang nakapatay ng isang tao. Inapi muna ng taong iyon si Benigno. Nangibabaw sila sa iyo. At ito ay isang aksidente. Paano kita masisisi? Ang sinabi ko kanina ay para lamang sa taluktok ng uwak sa mga mamamatay taong rebelde. Wenceslao, Shishu, gutom na ako. sa ganyan ninyong kakayahan, mga kapatid, ang magnakaw ng pagkain ay napakadali. Akala mo ba kami ay mga magnanakaw na katulad mo, Lu? Kapatid, dahil pupunta tayo sa taluktok ng uwak, kung makakapagnakaw tayo ng isang tiwaling opisyal, iyon ang magiging handog natin sa pagpasok. Mga kapatid, tingnan ninyo. Ang karwaheng iyon ay puno ng laman. Tiyak na pagnakawan iyan mula sa isang tiwaling opisyal. Tara na. Nandito na ang mga bayani ng taluktok ng uwak. Iwanan ang inyong kayamanan o hahatiin namin kayo at ipapakain sa mga aso. Mga tagataluktok ng uwak. Tama yan. Kinasusuklaman ko kayo, mga tagataluktok ng uwak. Tiwaling opisyal. Silvestre, Silvano, 2 araw na kaming gutom. Bukod pa, kahit mabusog tayo, baka hindi natin kayanin ang malaking lalaking iyon. Kaya hahayaan ko na lang ang sampal na iyon. Mga rebelde ng taluktok ng uwak. Kung may tapang kayo, sabihin ninyo ang inyong mga pangalan. Ang pangalan ng tatay mo ay Silvestre. Hindi ko narinig na ang taluktok ng uwak ay may ganoong tao. Silvestre? Mansyon ng Balagtas? Kaya nasa bahagi na tayo ng 3 pag-atake sa mansyon ng Balagtas. Tara na. Mahal na Ginoo, Mahal na Ginoo, dapin na ba natin sila? Hindi pa. Mas kapakipakinabang silang buhay. Tara na. Mga Ginoo, gusto ba ninyo ng pagkain at inumin? Ikaw, serbidor. Matapang ka para sa isang serbidor. Dalhan mo kami ng magandang alak. Agad-agad. Pakiusap. Pumasok kayo. Tuloy kayo? Pakiusap? Serbidor, bakit may mga nakasabit na kutsilyo sa inyong tindahan? Dahil gusto ng aming Lord balagtas ang mga iyan. Kaya sa mansyon, bawat sambahayan, bawat tao ay may dalang kutsilyo. Sa inyong mansyon, bawat mamamayan ay sundalo, ha? Tama kayo, Ginoo. Ang aking mansyon ng balagtas ay bawat mamamayan ay sundalo. Kalokohan. Lahat? Para sanayin ang tropa. Gagamitin lang natin sila para ilabas ang puwersa ng taluktok ng uwak. Kapag lumitaw na ang puwersa ng taluktok ng uwak, magsisimula na ang saya. Waiter, bakit sila may inihaw na manok? Itong manok ay binayaran ng mga taong ito na nagpakuha sa akin sa ibang lugar. Kung gusto mo, maglabas ka ng pera. Malapit na mag-ikatlong bantay. Bakit hindi pa ninanakaw ni Silvestre ang manok na iyon? Habulin ang magnanakaw ng manok. Mahal na Ginoo, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako, Hilario. Alagaan mo sina Benigno at Alfredo. Brando, sumama ka sa akin para tingnan.
Akala ko ba ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay magnanakaw ng manok ng iba? Sino ka? Ako ang bagong itinalagang hukom ng pilak taluktok. Ikaw ba si Hukom Arturo? Mukhang hindi naman siya mas matanda sa akin. At siya ay isang hukom? Baka isa siyang espiya mula sa taluktok ng uwak? Matanda siya, magiging kahina-hinala iyon. Si Blas ang pinakamalakas na mandirigma ng mansyon ng Balagtas. Kung mapapanig natin siya, para na ring napanig natin ang mansyon ng Balagtas. Ano pa ba ang kailangan para maniwala kayong ako ang hukom? Lalaban ka sa akin? Siya. Mahal na Ginoo, ang aking anak ay bihasang mandirigma. Baka kanya masaktan. Ang mga bandidong nakatakas marahil ay pumunta sa taluktok ng uwak para humingi ng tulong. Tama. Manalo o matalo, ipapadala ko ang tropa ng pilak taluktok upang protektahan ang mansyon ng Balagtas. Ano sa tingin mo? Maraming salamat po sa inyong kabutihan, mahal na Ginoo. Pakibigyan mo siya ng konting hirap. Brando. Ang tanod ni Hukom Arturo ay talagang kakaiba. Ang aking anak ay nag-aral sa ilalim ni Maestro Leonardo ng maraming taon at wala pang nakakatalo sa kanya. Ngunit natalo siya ng taong ito. Ama, Hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Parusahan ninyo ako, mahal na Ginoo. Madali lang pala si Blas, no? Kapang ng mga tauhan ko, Okay naman sila kapag mag-isa silang lumalaban. Pero laban sa tunay na hukbo, isang hukbo na hindi sumusunod sa utos ay isang mandurumog lang. Nasa huling panahon na tayo ng imperyo, darating na ang hukbo ng Hilaga. Kailangan nating bumuo ng hukbong handa sa labanan. mahal na Ginoo, marunong ka bang magsanay ng mga tropa? Konti lang, konti lang. Bakit niya ako tinitingnan ng ganyan? Hindi niya akalain na ang ibig kong sabihin ay konti lang bilang pagpapakumbaba, hindi ba? Bootcamp lang ang ginawa ko. Mangyaring liwanagan mo ako, mahal na Ginoo? Ano ba? Ang galing ng pormasyon mo, mahal na Ginoo. Parada militar lang ito ng bootcamp. Pero mas maganda pa rin ito kaysa sa mandurumog, di ba? Lusop! Yeah. Kaya nating durugin ang dobleng dami ng kalaban. Ang iyong taktika, mahal na Ginoo, talagang hinahangaan ko ang mga ito. Akala ko ang mapapanalo si Blas ay mangangailangan ng pagsisikap. Pero hindi pala ganoon kahirap. Blas, gusto mo bang maglingkod sa hukbo? Salamat sa iyong kabutihan, mahal na Ginoo. Ito ay magiging karangalan ko. Brando, tingnan mo ang pormasyon na ito. Ano sa palagay mo? Patayin. Kung magsusuot ako ng mabigat na baluti at magdadala ng 2 tabak, makakapasok ako sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Kaya ito ang mundo ng angsalaysay ng mga tulisan. Kaya dapat nating sundin ang mga patakaran nito. Ang mga sundalo lamang ay hindi sapat. Kailangan din natin ng mga commander. Lord Santiago, narinig ko na ang mansyon ng Balagtas ay nakahuli ng mga rebelde ng taluktok ng uwak. Oo, totoo. Natatakot kami na ang mga rebelde ay aatake sa mansyon, kaya niya tayo tinawag dito para mag-usap. Kamakailan, ang mga tulisan ng taluktok ng uwak ay nagnanakaw sa lahat ng dako, ngunit ang imperial na hukuman ay tumatangging kumilos. Ang taluktok ng uwak ay higit pa sa kayang hawakan ng alinmang lalawigan o bayan. Lahat ng mga lalawigan at bayan ay natatakot sa taluktok ng uwak na parang tigre. Paano ito maaalis? Ang mga opisyal na ito, wala ni isa, ang tunay na lalaki. Ingatan mo ang iyong dila, binibining Serena. Wala ni isa ang tunay na lalaki, sabi mo? Sino ka? Hukom ng pilak taluktok, Arturo. Pagbati, mahal na Ginoo. Bakit nandito ang hukom? Maaaring alam niya ang plano ni Silvano. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ay sina Serena, Lord Santiago at Siso. Paano mo kami kilala, mahal na Ginoo? Ang tatlong pag-atake sa mansyon ng Balagtas. Paano ko hindi malalaman?
Alam ko rin na si Lord Santiago ay isang espiya ng taluktok ng uwak. Na darating si Silvano. So, ano ang plano mo? Masyado kang nag-aalala, Lord Balagtas. Ang taluktok ng uwak ay wala kundi isang grupo ng mga rebelde na walang disiplina, walang patakaran, walang disiplina. Walang dapat katakutan. Ang mansyon ng Balagtas ay may bawat mamamayan ay sundalo, at si Maestro Leonardo ang namamahala. Bakit namin sila katatakutan? Lord Santiago, ano ang ibig mong sabihin? Noong nakaraan, paulit-ulit na dinurog ng taluktok ng uwak ang mga hukbong imperial na ipinadala sa kanila. Kung ikaw, Lord Balagtas, ay naniniwala na sila ay isang grupo ng mga manggugulo, hindi ba't pinapapatay mo ang mga tauhan ng mansyon ng Balagtas? Tama ang aking Panginoon. Ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay puno ng mga maduduming taktika. Dapat nating sundin ang plano ng aking Panginoon upang manatiling ligtas. Si Blas ay palaging suwail, ngunit ngayon ay masunurin siyang nakikinig kay Hukom Arturo. Sa aking pagkakaalam, ang taluktok ng uwak ay nagpapadala ng mga mensahero papunta at galing sa iyong mansyon ng Santiago. Lord Santiago. Lord Santiago, dapat ay alam na alam mo ang sitwasyon ng taluktok ng uwak, hindi ba? Maaari bang ang usapang ito ay nangangahulugang nagtatrabaho ka para sa taluktok ng uwak? Aba. Biglang sumiklab ang dati kong sakit. Sa palagay ko hindi ako makakasama sa inyo sa pag-inom. Aalis na ako. Si Lord Santiago ay kakaiba ngayon. Noong itulak siya ng mahal na Ginoo, bigla siyang nag-claim na may sakit. Masyadong magkakasabay. Eksakto. Sa kanyang mga salita, paulit-ulit niyang sinasabi na mag-relax kami. Nang tawagin siya, bigla siyang umalis. Mayroon talagang kakaiba. Tingnan mo ang kanyang ekspresyon. Halatang may kasalanan siya. Sa tingin ko, si Lord Santiago, tulad ng sinabi mo, mahal na Ginoo ay nakikipagsabwatan sa taluktok ng uwak. Mahal na Ginoo, matalas ang iyong mga mata. Tama ka sa punto. Mukhang si Lord Santiago ay may itinatago talaga. May problema ba? Maghintay lang tayo at makikita natin. Tungkol naman sa taluktok ng uwak, may plano na ako. Ang mga tropa ng pilak taluktok ay papunta na. Hukom Arturo, ang iyong salita ay ginto. Talagang nagpapasalamat ako. Mahal na Ginoo. Lord Balagtas, nasa panganib tayo. Si Silvano ang namumuno sa puwersa ng taluktok ng uwak para sa lakayin ng mansyon ng Balagtas. Wala pang 10 milya ang layo nila. Ilang tao? Makapal, hanggang sa abot ng mata. Tansya ko, mga 5 hanggang 6,000. Mahal na Ginoo, paparating ng buong lakas ang hukbo ng taluktok ng uwak. Wala silang magandang balak. Wala na tayong pagpipilian ngayon. Kailangan natin ng plano, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, handa na kaming sumunod sa inyong utos. Ipagtatanggol namin ang mansyon ng Balagtas at lalabanan ang mga rebelde ng taluktok ng uwak hanggang sa wakas. Wala akong alam sa pakikipaglaban, pero naalala ko noong unang atake sa mansyon ng Balagtas, natalo si Silvano kay Blas. Malayo na ang narating ni Silvano at gusto niya ng mabilisang panalo. Diretso siyang sasalakay sa mansyon ng Balagtas. Alam na alam ni Blas ang terain ng mansyon ng Balagtas at ang mga depensa nito. Siya dapat ang mamuno sa depensa. Tama ang mahal na Ginoo. Alam ni Blas ang layout ng mansyon at iginagalang siya ng mga alila. Pinagkakatiwalaan nila siya. Siya ang perpektong pili para mamuno. Salamat sa inyong tiwala, mahal na Ginoo. Ipagtatanggol ko ang mansyon ng Balagtas hanggang kamatayan. Hindi ako susuko kahit 1 pulgada at ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay hindi na makakauwi. Bilang pagtanaw ng utang na loob at sa tiwala ni Lord Balagtas sa akin. Mabuti. Narito ang iyong ama na si Carlos, ang itim na buhawi. Kayong mga daga ng mansyon ng Balagtas, buksan ang mga tarangkahan at harapin ang inyong kamatayan. Kung hindi, wawasakin ng daddy ninyo ang tarangkahan ninyo sa isang hagod ng kanyang palakol at igagiba ang mansyon ng Balagtas. Mabuti. Bakang bakal. Kaya mo bang wasakin ang tarangkahan? Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala, Silvano. Sabihin mo lang, at hindi lang sisirain ni Bakang Bakal ang tarangkahan, kundi kukunin din ang bawat ulo sa mansyon ng Balagtas at dadalhin sa iyo, Silvano. Si Carlos iyon ang pumapatay saan man siya pumunta. Walang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Isang araw, mapuputol-putol ka at ipapakain sa mga aso. Kilos!
Sugot. Peste, pumila. Silvano, umalis ka rito. Ako ang haharap sa kanila. Umatras. Aray. Blas, ingat! Oo, mahal na Ginoo. Sugod. Brando, anong problema? Sa totoo lang, mahal na Ginoo, si Silvano ay minsang tumulong sa akin. Noong panahong ako ay walang-wala. Sa estate ni Chajin, ako ay pinagmalupitan. Si Silvano lamang ang naging mabuti sa akin. Tinawag niya akong kapatid. Alam kong pinahahalagahan mo ang katapatan, pero kailangan mong maliwanagan. Ngayon, ikaw ay isang opisyal ng imperyo, at si Silvano ay isang rebelde na nagtatago sa kabundukan. Bukod dito, ikaw Brando, sa iyong buong buhay, may isa lamang kapatid, si Benigno. Tama ka ng husto, mahal na Ginoo. Ako ay naging hangal. Mabuti, inamin mo ang iyong pagkakamali. Mula ngayon, huwag mong hayaang ang damdaming rebelde ang magpalabo ng iyong paghuhusga. Oo, tatandaan ko ang iyong aral, mahal na Ginoo. Mula ngayon, tanging opisyal laban sa rebelde ang nakikita ko. Protektahan ko lamang ang kaligtasan ng aking kapatid. At susundan kita, mahal na Ginoo, nang walang pag-aalinlangan. Silvano, ang isang nagtatraidor sa kanyang mga kapatid para sa katanyagan, ay walang iba kundi isang maliit na tao. Kahit hindi ako isang mabuting tao, tiyak na mas matuwid ako kaysa sa iyo. Taluktok ng uwak. Oh, mahal na Ginoo? Ano po ang nagdala sa inyo rito? Tiwaling opisyal. Hoy, nagalit ba kita? Bakit mo ako minumura? Wala akong sinasabi. Tiwaling opisyal. Hindi naman kita tatanungin. Bakit ka nandito? Ikaw, natiwaling hayop. Hoy! Ulitin mo yan. Aso. Marunong ang mahal na Ginoo. Kailangan yan. Ng batang yan. Ikaw na munting magnanakaw. Pantarang, brokado, Ismael. Ang iba ay pinilit pumunta sa taluktok ng uwak, pero ikaw ay nagmamadaling pumunta, nagmamakaawa sa kaibigan na ipakilala ka. Ano? Ikaw na aso. Ano? Wala, dumating lang para makita. Para makita kung ang mga rebelde ng taluktok ng uwak talaga bang may 3 ulo at 6 na braso. Aalis na ako. Hoy! Hindi ko inaasahan na ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay matigas ang ulo. Malamang, wala tayong makukuha sa kanya. Mahal na Ginoo, may problema kaya kay Blas? Huwag kang mag-alala. Paniguradong mananalo si Blas sa laban na ito. Bagay-bagay. Kung hindi dahil kay Blas na nanguna sa tropa, hindi tayo magkakaroon ng tagumpay na ito. Kapag nakabalik ako sa lungsod ng Pilak Taluktok, tiyak na pupurihin ko si Blas sa kanyang nagawa. Maswerte si Blas na nakilala ka, mahal na Ginoo. Iyon talaga ang kanyang biyaya. Lord Balagtas? Sa pagkakataong ito, ang mansyon ng Balagtas ay dumurog sa mga rebelde ng taluktok ng uwak. Si Silvano ay nagdala ng kanyang mga tauhan at tumakas ng 50 milya ang layo. Mabuti. Kahit na nanalo tayo ng malaking tagumpay ngayon, ang taluktok ng uwak ay hindi nawala ng kahit sinong nangungunang general. Tiyak na babalik sila. Huwag mong maliitin sila. Mahal na Ginoo, bakit mo pinapalakas ang kanilang moral at pinapahina ang atin? Hayaan mong itanong ko ito. Ilang tauhan ang nawala sa atin ngayon? Well, mahigit 300 nasawi. 300 tao. Iyan ay 300 buhay. Hayaan mong tanungin kita muli, kung ang taluktok ng uwak ay umatake muli sa liwanag ng araw, anong plano mo? Inaamin kong mali ako. At kung hindi dahil sa suporta ng formasyon ng labanan ng mahal na Ginoo, hindi tayo mananalo ng ganito kalaki. Tama na. Ang isang komandante ay dapat matutong pahalagahan ang buhay ng kanyang mga tauhan. Binanggit ng mahal na Ginoo ang pagiging komandante. Ano, Lord Balagtas? Sa palagay mo ay hindi dapat magkaroon ng general sa ilalim ng aking utos. Mahal na Ginoo, talaga, ako ay pinarangalan. Pinapasalamatan ka ni Blas sa iyong kabutihan, mahal na Ginoo. Sa ngayon, kailangan nating asikasuhin muna ang krisis ng mansyon ng Balagtas. Ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay babalik. Dahil nandito ka, mahal na Ginoo, ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay hindi dapat ikabahala. Ikaw, marami ka pang kailangang matutunan, ha? Aba. Brando, tutulungan mo si Blas sa mga depensa sa pagkakataong ito. Oo,
mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, gusto ninyong tulungan ako ni Brando? Ang mga laro ng isip mula sa iyong nakaraang buhay, matuto ka na. Pabaya ako. Ang mansyon ng Balagtas ay may kalamangan sa lupain at oras. Kaya naman naghirap ang ating mga kasama sa taluktok ng uwak. Tama ka, Silvano. Kung araw, ako, bakang-bakal, sana ay naalis ko na lahat sa mansyon ng Balagtas. Oo, lumaban! Lumaban. Mga kasama, magpahinga muna kayo. Pag-uusapan ko ito kasama ang estratehista at saka sasalakayin muli ang mansyon ng Balagtas. Estratehista. Kagabi, ang mansyon ng Balagtas biglang naglabas ng pormasyon ng labanan na iyon. Kung hindi dahil kay Pedro at Fidel, ikaw at ako ay patay na sana ngayon. Huwag kang mag-alala, Silvano. Nagpadala na ako para tawagin si Instructor Lando upang tumulong. Kung dumating si Instructor Lando, kahit gaano kalakas ang pormasyon ng mansyon ng Balagtas, masisira natin ito tiyak. Na sa mansyon ng Balagtas, nakatira si Hukom Arturo. Alam kong nag-aalala ka, Silvano, na ang pagpatay sa isang opisyal ng imperyo ay makakaapekto sa amnestiya. Pero maaari nating hulihin si Arturo ng buhay at dalhin siya pabalik sa taluktok ng uwak. Pag-uusapan natin yan sa daan. Hahaha, ang estratehista ay laging nag-iisip ng maaga. Sa iyong palagay, kailan natin dapat lusubin ang mansyon ng Balagtas? Kapag bumalik na sina Pedro at Zosimo na nagbabantay sa likuran, Makikipag-ugnayan sa Instructor Lando, maaari nating sakupin ang mansyon ng Balagtas sa isang labanan. Mabuti. Instructor Lando. Ang mga tropa ng mansyon ay marunong ng pormasyon ng labanan. Ang ating mga kasama ay natalo kahapon. huwag kang mag-alala, Silvano. Hayaan si Lando na tingnan ang pormasyon na iyan at malalaman natin kung paano ito sirain. Mabuti. Hamonin sila. So, dumating na rin si Lando. Nakasakay sa kabayo si Lando. Naglalakad si Brando. Sa ngayon, ang ating mga puwersa ay hindi tugma sa taluktok ng uwak. Kailangan nating gumamit ng digmaang psikolohikal. Mahal na Ginoo, ang mga rebelde ay nagsisigawan na. Nagboluntaryo akong manguna sa pag-atake. Huwag magmadali. Ako na ang bahala sa laban na ito. Brando, handa ka na ba? Oo, handa na ako. Mahal na Ginoo. Kung may mangyari sa akin, ang utos sa mansyon ng Balagtas ay sa iyo na lahat. Naway magtagumpay ka agad, mahal na Ginoo. Ikaw diyan, ikaw ba ang punong instruktor ng 80,000 Imperial Guard? Si Lando na ulong pantera? Ako si Lando. Estratehista. Ano ang ibig sabihin ng lalaking ito? Bukod mo sa imperyo, pagsasanay sa hindi mabilang na sundalo, pagbabantay sa ating mga hangganan, kahit na pinaratangan ka. Alam na alam mong pinaratangan ako. Si Instruktor Lando ay tapat. Ang ginawa lang niya ay ininsulto si Mariscal Gregorio. Silvano, bilisan mo. Papuntahin si Instructor Lando sa likod. Huwag kang padala sa kanilang pangiinis. Bumalik ka agad dito. Pupunta ako para makilala ang taong ito ng personal. Sino ka? Ako ay ang hukom ng Pilak Taluktok. Ang pangalan ay Arturo. Ang hukom na ito ay napakabata. Ang kanyang taga-suporta ay dapat may malakas na impluensya. At sino ka? Estratehista ng taluktok ng uwak, Danilo. Ikaw na walang hiya na basura. Sa iyong maruruming lansihin, maruming basura. Ang taong ito ay napakawalang galang at siya pa ang naging hukom? Balak kong ipakiusap ng aking mentor sa kanyang kamahalan ang maharlikang kapatawaran para kay Instruktor Lando. Dahil hindi kayo nagtitiwala sa akin. Talaga? Itong batang hukom ay may kakayahan pala. Instruktor Lando, ikaf. Ay naku, si Instruktor Lando ay talagang naniwala. Kung hindi ako pinaniniwalaan ni Instruktor Lando, maari niya akong paulanan ng palaso. Hindi tayo pwedeng umatake ngayon at hindi rin tayo pwedeng umatras. Arturo, talagang minamaliit kita. Kung ako ay pinagkakatiwalaan ni Instruktor Lando, maghintay lang ng ilang araw at tingnan kung makukuha ko para sa inyo ang maharlikang kapatawaran. Si. Brando, natamaan ba ako ng palaso?
Hindi, mahal na Ginoo. Umatras na ba ang mga rebelde ng taluktok ng uwak? Opo, mabuti. Mahal na Ginoo, mag-isa ninyong pinaatras ang kalaban. Namangha ako sa inyo. Talaga. Marami akong taong nagsilbi sa hukbo, ngunit ang isang tulad ninyo, mahal na Ginoo, ay sa mga libro ko lang nabasa. Isang taktika lamang ng pagpapaliban. Ang hakbang na ito ay para lang bigyan ng oras ang mga tropa ng lungsod na dumating at magpaliban ng ilang araw. Ha. Mahal na Ginoo, ang pangako ninyo kay Lando, ang maharlikang kapatawaran, taktika rin ba iyon ng pagpapaliban? Ano sa palagay mo, Brando? Ako ay matagal nang nakarinig ng mga gawa ni Instructor Lando. Kung kayo, mahal na Ginoo, ay talagang nagnanais na gawin ito, handang makipaglaban para makalabas at magmadali sa Kapitolyo upang humingi ng maharlikang kapatawaran. Brando, tunay nga na ang bayani ay kumikilala sa kapwa bayani. Si Kapitan Hilario ang ipapadala ko sa paglalakbay na ito, kasama si Lando. Sa taluktok ng uwak, walang mangahas na humarang sa taong ipapadala ko sa Kapitolyo. Salamat, mahal na Ginoo. Kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw at si Instruktor Lando ay pinag-aralan ng iisang guro. Oo, kahit hindi pa kami nagkikita, si Instructor Lando ay talagang aking nakatatanda. Mabuti. Mabuti. Mapagkakatiwalaan ko ba sila? Sino yan? Pedro, kapatid. Masyado ng gabi, ano ang nangyayari? Si Instructor Lando ay may paraan na ngayon. Dumating para batiin ka. Ang mga tao mula sa gobyerno hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Ang aking mga tauhan ay nagulat. Isang mangangabayo ang umalis sa mansyon ng Balagtas ng gabi, tungo mismo sa kabisera. Sigurado ka ba dyan? Talagang, kapag nakuha ni Instructor Lando ang kanyang kalayaan, huwag mo akong kalimutan. Sana ay dumating ang araw na iyon. Ang batang hukom na iyan, napakalalim na manlilimkag. Oo. Pagkatapos ng kaguluhang ito, ang ating mga kapatid sa taluktok ng uwak, yaong mga nagmula sa hukuman ng imperyo, sila lahat ay nagkakagulo. Estratehista, sabihin mo sa akin, si Instructor Lando ba? Ang mga ngabayong umalis sa mansyon ng Balagtas, hindi natin maaaring harangin at hindi rin natin maaaring hindi harangin. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Silvano, makatitiyak ka. Komandante Salvador ng lungsod ng Bakal Talampas ay ang instruktor ng labanan ng mansyon ng Balagtas at nakatatanda kay Maestro Leonardo. Si Segundo, na lumapit kanina, ay nakababatang kapatid ni Salvador. Oh, estratehista, gusto mo si Salvador na hikayatin si Maestro Leonardo na sumapi sa atin? Gusto ko si Salvador na magpanggap bilang hukbong imperial na narito upang iligtas ang mansyon ng Balagtas at magtrabaho mula sa loob. Bago ang maharlikang kapatawaran ng hukom na iyan dumating, papasok tayo sa mansyon ng Balagtas. Estratehista, napakatalino na plano. Natatandaan ko, sa huli, ang mansyon ng Balagtas ay bumagsak dahil si Salvador ay isang espiya sa loob. Ang aking mga sundalong pilak taluktok ay hindi dumating sa tamang oras. Maaaring siya ba? Sino yan? Instruktor Lando? Brando, si Instruktor Lando, nakarating dito mag-isa, talagang kahanga-hangang galaw. Ngunit buhay pa ako, kaya si Instruktor Lando ay tiyak na wala rito para patayin ako. Instruktor Lando, Pasensya na. Hindi na kailangan. Instruktor Lando. Anong dala mo rito? Pumunta ako rito para magtanong sa iyo, mahal na Ginoo, tungkol sa sinabi mo kanina. Totoo ba iyon? Itong si Lando ay talagang nag-aalangan. Hindi siya sumusumpa ng katapatan at hindi rin ako pinapatay. Hindi napansin ni Instruktor Lando na kanina may sumakay na mabilis na lumabas sa mansyon ng Balagtas. Salamat, mahal na Ginoo. Aalis na ako. Instruktor Lando, wala ka bang dalang balita? Pagbalik ko sa kampo kanina, sinabihan lang niya kaming magpahinga at walang ibinigay na plano ng labanan. Hindi ba niya alam o ayaw niyang sabihin sa akin? Mahal na Ginoo, pakaintindihan ninyo. Hindi ko talaga alam. Dumating ba si Instruktor Lando sa akin para lang tanungin ako kung totoo ang nangyari kanina? Si Mariscal Gregorio ay may mataas na posisyon. Natatakot ako na kayo, mahal na Ginoo, ay hindi siya maigalaw. Hindi lang si Mariscal Gregorio ang nasa mataas na posisyon. Instruktor Lando, magpahinga ka lang. Oo, aalis na ako ngayon.
Brando, Mahal na Ginoo. matutulog ka sa aking silid ngayong gabi. Oh. Ang seguridad sa mansyon ng Balagtas, paano pinamamahalaan? Kung ibang tao iyon kanina, siguradong patay na ako. Pero itong si Lando ay magaling sa martial arts, pero simple lang ang pag-iisip, parang bata. Sa ganitong uri ng tao, mahirap makuha ang kanyang lubos na katapatan. Peksyon. Kung maglulunsad ng pagsalakay sa gabi ang taluktok ng uwak, aalisin ang mga bantay at bubuksan ang tarangkahan. Paano ka tutugon? Ako si Komandante Salvador mula sa lungsod ng Bacal Talampas, isinugo upang bantayan ang mansyon ng Balagtas. Mahal na Ginoo, Koman, si Salvador dito ay nakatatanda ni Maestro Leonardo na mumuno sa 500 tauhan, ang pili ng lungsod ng Bacal Talampas. Salvador? Ganap na nakabaluti. Tunay, magagaling na tropa. Ngunit kung gabi, At sila ay sumalakay mula sa loob. tiyak na babagsak ang mansyon ng Balagtas. Pagbati. Hukom Arturo. Mangyaring tumayo. Ang mga tropa ng lungsod ng Bacal Talampas ay napakagaling. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga rebelde ng taluktok ng uwak. Salamat, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, si Komandante Salvador ay aking nakatatanda na ang piling tropa ay maaaring ilagay sa tambangan sa mga mahahalagang lugar kapag dumating ang mga rebelde ng taluktok ng uwak. Huwag magmadali. Malayo ang pinanggalingan ng mga tropa, kaya dalhin sila upang mag-ayos. At gagantimpalaan ko ang lahat sa tanghalian. Bibigyan ang bawat isa ng 1,000 piso. 1,000 piso? Mahal na Ginoo, maghintay hanggang magmarcha tayo ngayong gabi upang lipulin ang mga rebelde ng taluktok ng uwak. Ang gantimpala ay maaaring maghintay. Salvador. Si Hukom Arturo ay napakamapagbigay. Kaya bakit tatanggihan? Kung gayon, nagpapasalamat ako, mahal na Ginoo. Sabihin kay Alfredo at Benigno na ilipat ang pilak sa lugar ng pagsasanay. Wag na lang. Plus, ikaw at si Brando ay sumama sa akin. Mahal na Ginoo. Paano si Komandante Salvador? Sasama muna siya sa atin upang magpahinga. Ang mga taong ito ay mga espiya ng taluktok ng uwak, kaya mabilis na tipunin ang mga taga-baril ng pana at itago sila sa labas ng lugar ng pagsasanay. Ano? Tuklasang mali. Oh, mahal na Ginoo. Itong hangal na opisyal ay gusto talaga kaming bigyan ng pera. Oo nga. Batang Ginoo, alam kong nakatadhana ka sa magagandang bagay. Pero inalok tayo ng lalawigan ng Kahoy Oka ng tributong 500,000 piso. At ibibigay mo lang? Huwag kang mag-alala, hindi iyon mangyayari. Halina kayo, lahat. 1,000 piso, bawat isa. Siga! Hukom Arturo, sa pagkakataong ito bakit ang tagal mong nawala? Bakit ang hangin ay napakabaho ng dugo? Ginoo, naamoy mo rin ba? Mahal na Ginoo. Ano ito? Igapos siya. Mahal na Ginoo, bakit? Dapat mong tanungin ang iyong nakatatanda. Bakit niya tinulungan ang mga rebelde ng taluktok ng uwak at naging isang espiya? Nakatatanda. Totoo ang sinabi ng aking mahal na Ginoo. Gawin mo ang gusto mo. Sige. Ikulong siya. Oo, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, Lord Balagtas, nagkamali si Maestro Leonardo ng paghusga sa mga tao at handa siyang makibahagi sa kanyang parusa. Mahal na Ginoo, Si Maestro Leonardo ay pumunta sa aking estate, laging masipag. Sa pagkakataong ito, tiyak na iyong taksil na Salvador ang nanloko kay Maestro Leonardo. Nakikiusap ako sa iyo. Maestro Leonardo, tumayo.
Kung makukuha mo ang plano ng taluktok ng uwak mula kay Salvador, ikaw ay magiging ang pinakadakilang bayani ng labanang ito. Salamat, mahal na Ginoo, sa iyong awa. Ang Maestro Leonardo na ito pala ay kapakipakinabang. Ha? Nasali kita dito. Hindi. Hindi ako pinarusahan ni Hukom Arturo. Si Hukom Arturo ay bata pa. Pero alam niya ang tama at mali. Ginoo, kung ibubunyag mo lang ang plano ng taluktok ng uwak, mapapatawad ka rin. Ang nakababata kong kapatid ay sumali sa taluktok ng uwak. At nahuli akong may dala. Paano ako mapapatawad? Kaya mas gugustuhin mong pumunta na may tatak ng rebelde at harapin ang ating Panginoon sa kabilang buhay. Ngayong gabi, si Komandante Salvador ay nasa mansyon ng Balagtas Tarangkahan at magsindi ng pulang parol. Pagkatapos kumislap ng parol ng 3 beses, bubuksan niya ang gate upang papasukin ang ating mga tauhan. Napakahusay na estratehista pagkatapos ng tagumpay na ito. Tiyak na papakalmahin ito ang mga pusong hindi mapakali sa ating mga tauhan. Oo nga. Ang mga sumukong opisyal ng imperyo na pinamumunuan ni Instruktor Lando ay naging nawawalan ng pokus kamakailan. Natatakot ako na silang lahat ay naghihintay ng maharlikang kapatawaran. Estratehista, sa palagay mo ba ang batang iyon ay talagang makakakuha ng maharlikang kapatawaran? Wala akong tunay na katiyakan. Pero kung totoo ang sinasabi niya, ito ay magiging kasakunaan para sa taluktok ng uwak. Sana ay nagsasabi ng totoo ang batang hukom. Huwag kang mag-alala, Puno. Kung ang batang iyon ay may ganoong mga koneksyon, ang pagdakip sa kanya ngayong gabi ay maaari ring magbigay sa atin ng kapatawaran. Naway si Komandante Salvador ay magtagumpay ngayong gabi. Silvano, bakit hindi na lang sumugod sa ilalim ng kadiliman? Bakit maghihintay pa sa lintik na komandante? Bakang-bakal. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Bawat buhay ng ating mga kapatid sa taluktok ng uwak ay mahalaga. Hindi tayo maaaring umasa sa brute force sa lahat ng dako. Silvano, wala kang kasayahan. Brando, kung makatagpo ka ng malaking lalaking maitim ang mukha na may 2 palakol, putulin mo ang kanyang ulo. Oh, mahal na Ginoo. Lahat. Mabuti. Itaas ang mga parol. Mukhang tapos na ito ni Salvador. Sugod! Patayin ang bawat isa. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Patayin. Brando, yun ang malaking lalaki sa harap. Dalhin mo sa akin ang kanyang ulo. Opo. Bawat isa sa inyo ay bantayan ang 3 iba pang labasan. Mag-iwan ng butas sa gilid ni Binibining Serena. Sa 3 iba pang gilid, lumaban ng buong lakas. Opo. Mahal na Ginoo, bakit hindi ituloy ang pag-atake at lipulin ang mga rebelde ng taluktok ng uwak? Mag-iwan ng daang pagtakas. Ang taluktok ng uwak ay maraming tao. Kung palibutan natin sila ng sobrang higpit, lalaban sila tulad ng mga hayop na na-corner. Natatakot ako na ang mansyon ng Balagtas ay masisira. Naiintindihan ko. Salamat sa payo, mahal na Ginoo. Si. Babaliin ko ang pintong iyan. Sugod! Patayin. Pakawalan ng mga pana. Linte! Mapanlinlang na hayop. Tiwaling opisyal, magkaroon ng lakas ng loob na bumaba at lumaban ng isa-isa sa iyong ama na si Carlos. Ikaw alipures ng isang tiwaling opisyal. Ang buhay mo ay akin. Bakang-bakal. Silvano, may mali. Anong mali? Silvano, tumingin ka roon.
Ang ating tropa ay mabagal pumasok sa kuta. Mukhang may sumasagupa sila. Baka isang pananambang. Kung gayon, ang ating mga kasama sa loob ay nasa panganib. Sumunod kayo sa akin sa tarangkahan. Iligtas ang ating mga kasama. Silvano, huwag, pakiusap. Masyado kang mahalaga, Silvano. Hindi mo maaring ipagsapalaran ang iyong buhay. Alam ni Arturo na inuuna mo ang karangalan. Tiyak na nagset siya ng bitag. Gusto niyang lipulin ang buong taluktok ng uwak. Silvano, mas mabuting magtipid tayo ng lakas para makalaban tayo sa ibang araw. Pero ano ang tungkol sa aking mga kasama? Huwag hayaang makatakas si Silvano! Patayin si Silvano! Silvano, takbo! Kami ang haharang sa kanila. Silvano, umalis ka na. Bumalik ka at sabihin kay Puno Chow na pumunta at ipaghiganti kami. Hoy! Hoy! Umatras! Mag-ingat ka. Mahal na Ginoo, Mahal na Ginoo, mahal na Ginoo, Nasaktan ka. gas-gas lang. Si Shishu lang ang kapakipakinabang sa kanila. Mahal na Ginoo, sa likod ko ay ang lahat ng mga tauhan ng aking nakatatanda na si Salvador. Ikulong ang mga lalaking ito at si Salvador sa iisang selda. Salamat, mahal na Ginoo. Maestro Leonardo. Uy, Maestro Leonardo, mukha kang napakasaya. Sa palagay ko ay si Hukom Arturo ay nagpatawad na sa iyong nakatatanda at sa kanyang mga tauhan. Munting dilag? Kailan mo naman ako patatawarin? Walang tawad para sa iyo. Mahal na Ginoo, nahuli ko ang isa sa mga pinuno ng taluktok ng uwak. Isang lalaking nagngangalang Wang Ying. Kalawagan mo ako, dali. Kapag nagpadala na si Silvano ng mga reinforcements, magsasalita ako ng mabuti para sa iyo. Putol na tigre na si Wang Ying. Ano? Bata? Narinig mo na ba ang reputasyon ng iyong ama? Nagnanakaw ng mga babae. Nagbubunot ng puso. Patay ka na. Bata, wala ka pang balbas? At akala mo kaya mong patayin ang tatay mo? Talon ni Brando. Bayani ang taluktok ng uwak. Natatakot sa isang bata na hindi man lang marunong humawak ng espada? Dalhin ang mga tauhang iyan. Ikaw, maruming basura, rapist at mamamatay tao, at tinatawag mo ang sarili mong bayani? Sumali ka sa taluktok ng uwak. Ano, para lang mang-api ng mga inosenteng mamamayan? May ilang bayani sa taluktok ng uwak. Tulad ni Instruktor Lando na naglingkod sa imperyo, nirerespeto ko sila. Pero ang maruming basura katulad niya, hindi ko hahayaang makawala. Teka. Ayokong mamatay. Saksakin ka lang hanggang mamatay ay masyadong madali. Blas, Mahal na Ginoo, bigyan siya ng kamatayan sa libong hiwa para bayaran ang mga buhay na sinira niya. Ang mga krimen ni Wang Ying ay napatunayan, kaya makukuha niya ang pinakamataas na parusa tungkol sa iyong mga krimen. Umamin ka ng tapat. Kung hindi nila nilalabag ang batas imperial, mapoprotektahan kita. Pero kung maitatago ka, makakakuha ka ng dobleng parusa. Pwede kayong magsumbong sa isa't isa. Ang magsusumbong ay makakalaya. Ano ang pakay mo? Mukhang si Shishu lang ang may utak. Ano ang magpapapaniwala sa iyo? Sabi mo kanina, nakuha mo ang maharlikang kapatawaran para kay Instruktor Lando. Kung talagang makuha mo iyon, maniniwala ako sa iyo. Mabuti. Hukom Arturo, sa pagkakataong ito ay talagang iniligtas mo ang mansyon ng Balagtas mula sa ganap na pagkawasak. Ang mansyon ng Balagtas ay nasa teritoryo ng lungsod ng Pilak Taluktok, kaya tungkulin kong pangasiwaan ito. Ngunit ang hukbo ng Pilak Taluktok ay hindi man lang nagapi ang mga rebelde ng Taluktok ng Uwak. mahal na Ginoo, bakit mo nasasabi iyan sa aking kalkulasyon? Noong dumating si Salvador kahapon, Dapat narito na ang mga tropa. wala pa rin. Sila ay malamang na tinambangan at pinatay ng puwersa ng Taluktok ng Uwak. Mga rebelde ng taluktok ng uwak, hindi lamang nila ginigipit ang rehiyon. Nangangahas silang atakihin ang hukbong imperial. Ang mga rebelde na ito, aalisin ko sila sa kalaunan. Kapatid, nandito ka pala. Hukom Arturo, sinabi mo sa akin na bantayan ang mansyon ni Hu at nang matapos ang pagkubkob ng taluktok ng uwak, nagmadali akong pumunta rito. Sa daan, nakasalubong ko ang isang grupo ng mga sundalo. Tinanong nila kung nasaan ka.
Nag-alala ako na baka mga espiya sila ng taluktok ng uwak, kaya hindi ko sila nangahas na dalhin diretso rito. Kasalukuyan silang nakatira sa mansyon ni Hu. Pumunta ako upang humingi ng iyong utos. Tara, tingnan natin. Ikaw na ang mag-akay. Bilisan mo! Mahal na Ginoo, sa mga sundalong tulad nito, paano natin matatanggulan ang mga rebelde? Hukom Arturo, naglakbay ako araw at gabi. Hindi ko inaasahang naigupo mo na ang mga rebelde ng taluktok ng uwak. Talagang humahanga ako. Tama na. Brando, may sasabihin ka? Mahal na Ginoo, hindi ba kayo naghihinala na ang mga taong ito ay espiya? Kung ang mga taong ito ay katulad ng mga hukbong imperial na dinala ni Salvador, iyon sana ang magpapataas ng aking hinala. Brando, para alagaan ang mga taong ito, gaano katagal ang kailangan mo? Ang tagal ng pagkasunog ng isang insenso. Hindi nakapagtataka na ang taluktok ng uwak ay laging nananalo laban sa hukbong imperial. Hindi ko inaasahan na lahat sila ay basura. At Brando, ano ang tingin mo sa mga bantay ng mansyon ng Balagtas? Dahil nakasama ko sila sa mga nakaraang araw, lahat sila ay marangal na rekruta. Lalo na ang 300 tauhan na sinanay mo. Mahal na Ginoo, matitibay sila. Kung kukunin ko ang posisyon sa lungsod ng Pilak Taluktok at ang aking mga tauhan ay iyong mga dating tropa, ang lungsod ng Pilak Taluktok ay nasa panganib. Balak kong isama ang mga tao mula sa mansyon ng Balagtas. Brando, ano sa tingin mo? Si Blas ay medyo bata pa. Sa paglipas ng panahon at sa pagsasanay sa ilalim mo, mahal na Ginoo, magiging mahusay siya. Si Maestro Leonardo ay mahusay. Si Serena, Brando, magsalita ka ng malaya. kung siya ay lalaki, mas magaling pa siya kay Blas. Kung gayon, isasama ko ang tatlong ito. Tutol? Ito ay tunay na biyaya para sa aking anak at kay Maestro Leonardo. Isang regalo mula sa langit. Mayroon pa akong 2 anak na lalaki. Sapat na para bantayan ang mansyon. Kung gayon, aalis na tayo? Mahal na Ginoo, teka. Ito ang pinuno ng taluktok ng uwak na nahuli namin. Hindi ako magpapanggap na may karangalan. At saka, sila po ang mga personal ninyong sinanay. Mahal na Ginoo, 300 manggagawa ng mansyon. Lahat sila ay nagnanais na sumama sa inyo. Mahal na Ginoo. Ang mansyon ng Balagtas, pagkatapos ng malaking labanang ito, ay nawalan ng mahigit kalahati ng mga tauhan at ibibigay mo pa sa akin ang 300 tauhang ito. Walang anuman. Umaasa lang ako na sa hinaharap, kapag pumili kayo ng mga sundalo, mahal na Ginoo, ay bibigyan ninyo ng espesyal na konsiderasyon ang mansyon ng Balagtas. Ito ang tapat na hangarin ng aking ama. Sana'y pagkalooban ninyo, mahal na Ginoo. Kung ganoon, hindi ako tatanggi. Ang mansyon ng Santiago ni Lord Santiago ay nakipagsabuatan sa taluktok ng uwak. Maaari kayong kumilos ayon sa sitwasyon. Nagpapasalamat ako, mahal na Ginoo. Nabalitaan ko na kayo, Hukom Arturo, ay pinalibutan ng mga rebelde ng taluktok ng uwak sa mansyon ng Balagtas. Ako, si Toribio, ay labis na nag-alala. Sana'y nakasama ko kayo, Hukom Arturo, upang durugin ang mga rebelde. Pinararangalan ako ng inyong pag-aalala, Vice Alcalde Toribio. Napabalik ko na ang mga rebelde ng taluktok ng uwak. Huwag kayong mag-alala, mahal na Ginoo. Hukom Arturo, kayo nga ay isang batang prodigy. Napakaraming tropang imperial ang bumagsak sa mga rebelde ng taluktok ng uwak. At ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay talagang natalo ninyo, Hukom Arturo. Sa mga manggagawa ng mansyon ng Balagtas, may hawak silang isang pinuno ng taluktok ng uwak. Ang mga rebelde ng taluktok ng uwak ay hindi matatalo na halimaw. Hukom Arturo, pumasok na kayo agad sa lungsod. Ang tagumpay na ito, ako, si Toribio, ay isusulat para sa inyo, Hukom Arturo, nang may napakadetalye. Si Toribio. Hindi pa rin niya alam kung sino ang kaibigan at kaaway. Mag-ingat muna tayo sa ngayon. Akin ang maharlikang kapatawaran para kay Instruktor Lando. Sa pamamagitan nito, maaaring mabawi ni Instructor Lando ang kanyang kawalang sala. At dahil doon, tapos na ang taluktok ng uwak. Naayos na ba ang lahat ng mga alipin? Lahat na ayos na. Si Blas at ang kanyang mga tauhan ay dinadala ang mga alipin sa kwartel. Ngunit, si Komandante Luis na dumating para iligtas ang mansyon ng Balagtas ay nasa kwartel ding iyon. Ang mga sundalong iyon ay galing sa prefecture. Brando, ano ang gagawin sa kanila? Lahat sila ay suwail na sundalo. Walang labanang diwa. Nang dumating si Komandante Luis para iligtas, malinaw na dumating siya nang matagal na, ngunit inantala ang pagkilos. Talagang basura. Ano ang silbi ng pag-iingat sa kanila? Brando,
Pumunta at palayasin ang 500 sundalo palabas ng kuwartel. Oh. Sandali. Hayaan si Blas at ang kanyang mga tauhan ang gumawa. Sabihin kay Blas na kung hindi niya maalis ang 500 lalaking iyon, dapat niyang iimpake ang kanyang mga gamit at bumalik sa mansyon ng Balagtas. Opo. Mahal na Ginoo, tungkol sa maharlikang kapatawaran para kay Instruktor Lando, kailan ito dapat ibigay? Huwag magmadali, hintayin hanggang maayos ni Blas ang issue sa kuwartel. Ako mismo ang magbibigay kasama ng aking mga tauhan. Alfredo, kailangan ko ba talagang matutunan ng mga karakter na ito? Hindi pwede iyon. Sinabi ng batang Ginoo na kayong dalawang magkapatid ay tapat at matapat at magiging malaking tulong sa hinaharap. Mahal na Ginoo, Si Blas ay kumilos. At tinawag niya ang sarili niyang opisyal sa akin. Babaliin ko ang iyong mga binti. Opisyal Blas, talagang may kapangyarihan ka. Mahal na Ginoo, halika, tayo'y magbigay galang. Kaya ginawa mo? Hindi. Inisip kong huwag gambalain si mahal na Ginoo. Pagkatapos narinig ko si Brando na nagsabi na sipain sila palabas. Ganyan namin na ilabas ang galit na ito. Nakita ko ang mga sundalong iyon, lahat ay tumatakbo palabas na naka-shirt lang. Pinagawa ko ang aking mga tauhan na hubarin ang kanilang baluti. Walang silbi sa kanila pa rin. Magaling. Ano ang kasalukuyang bilang ng armory? 500 set ng nakuhang baluti, kasama ang mga mula sa mansyon ng Balagtas. Mayroon tayong 30 kabayong pandigma, 1,000 sibat, 200 pana. 10,000 palaso. Binilang ko mismo. Hindi. Si Serena ay maingat. Si Serena ang nagbilang. Mabuti. Pumili ng 30 sundalo, may baluti at nakasakay. Sumama ka sa akin sa taluktok ng uwak. Ang maharlikang kapatawaran ni Instruktor Lando ay dumating na. Para magpadala ng malaking regalo sa mga rebelde ng taluktok ng uwak? Oo, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Ano? Paano hindi alam ni Arturo na ang mga sundalo sa kampo sa silangan ay lahat ng aking mga tauhan? Ginoong Toribio. Ang tauhan ni Hukom Arturo, si Blas, ay nagbanta na baliin ang aking mga binti. Basura. Arturo, sinampal mo ako sa mukha. Nasaan si Instruktor Lando? Opisyal, ano ang kahulugan nito? Anong Instruktor Lando? Blas. Dario. Sa totoo lang, aking Panginoon, ako nga si Dario. Dario. Ang maharlikang kapatawaran ng kanyang kamahalan para kay Instruktor Lando ay narito mismo. Ako mismo ang dumating upang ibigay ito. Mabilis. Umakyat sa bundok, sabihin kay Silvano. Ang opisyal na nagdadala ng maharlikang kapatawaran ay narito. Oh, Mangyaring maghintay sandali, aking Panginoon. Maaari kang magpahinga at uminom ng alak sa aking munting inn. Ang pampatulog na gamot sa iyong inn. Natatakot ako, kahit may 300 tao pang dumating, matutumba silang lahat. Nagbibiro ka, aking Panginoon. Pedro at Sosimo. Ano ito? Narinig ko na dumating na ang maharlikang kapatawaran ni Instruktor Lando. Narito kami upang magpaalam kay Instruktor Lando. Kahatid nito. Nagimpake na si Instruktor Lando. Hindi ba balak niyang sundan ang opisyal na iyon? Zosimo, kaming tatlo ay minsang nagsilbi bilang mga general. Ang pagnanais na linisin ang ating mga kasalanan dapat maintindihan. kung may hahadlang sa akin ngayon,
Huwag mo akong sisihin sa aking sibat. Instruktor Lando, nagkakamali ka. Ngayon, kaming dalawa ay pumunta upang samahan si Instruktor Lando. Sana isang araw ay mailigtas niya kami. Tutulungan ko si Instruktor Lando. Ano ang ginagawa ni na Instruktor Lando? Narinig ko sa mga kapatid na sumalakay sa mansyon ng Balagtas na ang hukom ng Pilak Taluktok ay nangako kay Instruktor Lando na kukunin ang maharlikang kapatawaran. Kanina lang, may mga kapatid na nagsabi na ang opisyal na iyon ay nasa paanan ng bundok upang ihatid ang maharlikang kapatawaran. Ano? Dumating ng personal ang opisyal na iyon? Tara tingnan natin. Kung aalis si Instruktor Lando, ang mga tao tiyak na mababagabag. Si Arturo ay sinusubukang pahinain ang taluktok ng uwak. Tama. Kung aalis si Instruktor Lando, ang hindi siya pigilan ay magtatagumpay sa plano ni Arturo. Ang pigilan siya ay sisira sa kodigo ng pagkakapatiran ng taluktok ng uwak. Estratehista, may magandang plano ka ba? Sa sitwasyon ngayon, maaari lamang na ikaw mismo ang magpaalam kay Instruktor Lando upang ipakita ang kagandahang loob ng taluktok ng uwak upang patahimikin ang iba. Aalis na ako ngayon. Instruktor Lando, sasamahan ka lang namin hanggang dito. Kapag nakabalik ka na sa imperial na hukuman, huwag mong kalimutan ang pangakong ginawa natin ngayon. Instruktor Lando, bakit ka nagmamadali? Hindi mo man lang ako pinayagang ihatid ka. Silvano, lagi akong nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Nahihiya akong humarap sa iyo. Si Instruktor Lando ay may magandang kinabukasan ngayon. Ako, Silvano, talagang gusto kitang ihatid. Brando, papatayin mo ba ako? Noon, may utang ako sa iyo, Silvano. Hindi ko iyon makakalimutan. Pero ngayon, isa akong bantay ng Ginoo. Kung magkita tayo sa larangan ng digmaan, ay lumayo ka sa aking daan. Pumunta ako rito para lang tuparin ang pangako ko kay Instruktor Lando. Hindi ito banta. Silvano. Sa akin ang kautusan. Oh. Ang moral ng taluktok ng uwak ay malapit ng gumuho. Wala akong pakialam kung gumuho iyan. Gusto ko lang ng isang araw para baguhin ang sitwasyon. Silvano, ano sa palagay mo? Ang kautusang iyan ay nagpapasakit sa aking mga mata. Umalis ba si Instruktor Lando kasama si Hukom Arturo? Hindi siya umalis. Sabi ng batang iyon ang biyaheng ito ay para lang tuparin ang kasunduan kay Instruktor Lando. Mag-isa siyang umalis si Instruktor Lando. Patawarin ang mga krimen, ibalik ang kalayaan. Talagang ang batang iyon ay nagbigay sa atin ng sorpresa. Estratehista, ano ang ibig mong sabihin? Ang taluktok ng uwak ay puno ng mga desperadong lalaki. Sa pamamagitan ng pagpapatawad kay Instruktor Lando, sila ay pumutol sa aming pag-urong. Pareho ang pakiramdam ko. Ang hakbang ngayon ay nagpapakita sa lahat na wala siyang hiniling mula kay Instruktor Lando. Hindi ba iyan magpapasiklab ng mga bagay-bagay? Ano ang magagawa natin ngayon? Wala tayong pagpipilian. Kailangan nating hilingin kay Puno Chao na mamuno. Sabihin natin na inililigtas natin ang ating mga nakulong na kasama. Subukang gawin ang bawat miyembro ng taluktok ng uwak magkaisa bilang isa. Wala tayong pagpipilian. Tara, hanapin natin si Puno ngayon na. Sige. Wala, kahit isang salita. Seryoso, Lando. Ano ba ang inaantay niya? Ngayon, bukod sa akin, Sino pa ba ang kanyang maaasahan? Mahal na Ginoo, naririnig ko na ang taluktok ng uwak ay nagsasabi na darating sila upang iligtas ang kanilang nakakulong na pinuno. Iyan ay isang malaking bagay. Ang lungsod ng Pilak Taluktok ay may mga pader, ngunit kulang tayo ng mga sundalo. Hindi makakayanan laban sa hukbo ng taluktok ng uwak sa ating pintuan. Mahal na Ginoo, ang taluktok ng uwak ay lubos na nahahati ngayon.
Mangahas ba talaga silang kubkubin ang lungsod gamit ang kanilang hukbo? Brando, matalas ka. Sa pagkakataong ito, ang puwersa ng taluktok ng uwak, Ay magtatangkang lumapit ng palihim, hindi direktang labanan. kaya sa tingin ko, ang taluktok ng uwak ay magtatangkang magligtas sa lugar ng pagbitay. Pagkatapos, ay maaari nating subukan ang bagong hukbo na sinanay ni Blas. Kamakailan, sumusunod sa iyong utos, si Blas, ay mahigpit na pumili ng marangal na rekruta upang mag-enlist. Pinalawak niya ito sa 3 batalyon na ngayon, 1,500 tauhan. Oh, tingnan natin. Ang mga sundalong sinanay ni Blas? Ang galing! Mahal na Ginoo. Bakit ang haba ng mukha mo? Mahal na Ginoo, yang mga lalaking pinalayas natin noong isang araw ay patuloy na pumupunta sa kampo at gumagawa ng gulo hanggang sa pintuan lang namin sila hinahabol. Paulit-ulit na lang ang cycle. At hindi mo binali ang kanilang mga binti. Nag-utos ang mahal na Ginoo na walang direktang utos. Ang mga sundalo ay hindi dapat lumabas ng kampo. Pinapatay ang mga lumalabag. Nakatuon lang ako sa pagsunod sa mga utos sa hindi paggambala sa mga lokal. Bumalik na ang mga lolo ninyo. Anong baho iyan? Mahal na Ginoo, ang mga basagulerong iyan ay patuloy na nagdadala ng mga timba ng tae para itapon sa kampo. Blas, inuutusan kita ngayon na arestuhin ang bawat isa sa mga basagulerong iyan. Huwag kang papatay ng sinuman. Kung paano mo sila mahuhuli, bahala ka na. Maraming salamat, mahal na Ginoo. Tingnan! Sugod. Sugod. Sino ang nag-utos sa iyo nito? Mahal na Ginoo, maawa ka sa akin. Sumusunod ako sa utos ni Komandante Luis. Komandante Luis. Oo, kasama ko si Komandante Luis para mabawi ang mansyon ng Balagtas. Naging karangalan ko na makilala ka, mahal na Ginoo. Si Komandante Luis lang. Wala nang iba. Hindi ko alam, mahal na Ginoo. Si Komandante Luis lang ang aking pinag-uutusan. Palabasin ang iyong mga tao sa lungsod ng Pilak Taluktok. Kung mahuli kita dito muli, ituturing kitang rebelde ng Taluktok ng Uwak. Salamat, mahal na Ginoo. Salamat. Mahal na Ginoo, sinabi mo bang may ibang nagmamanipula sa likod ng mga eksena? Hindi masama. Nakuha mo lahat iyon? Lahat ay dahil sa inyong pagtuturo, mahal na Ginoo. Ang hamak na komandante na iyon ay hindi mangahas na sumalungat sa akin ng direkta. Baka simula nang ako ay pumasok sa tungkulin, natapakan ko ang paa ng isang tao. Simula nang kayo ay pumasok sa tungkulin, mahal na Ginoo, bukod sa mga rebelde ng Taluktok ng Uwak, hindi kayo nakaaway ng sinuman. Baka, Sinasabi mo bang may isang tao sa lungsod ng Pilak Taluktok na nakikipagsabuatan sa mga rebelde ng Taluktok ng Uwak? hindi ako makakasigurado, mahal na Ginoo. Hindi ito magkakatugma. Kung mahuli natin itong si Komandante Luis, malalaman natin ang lahat. Upunta ako, mahal na Ginoo. Brando, kahit matapang ka, ang paghahanap ng mga bakas ay hindi mo specialty. Mag-focus ka sa pagsasanay ng mga tropa. Mabibigyan kita ng malaking gawain sa lalong madaling panahon. Naisip ko lang ang isang tao. Utos po ba, mahal na Ginoo? Oh, matalino ka talaga, di ba? Ito lang ang kaya ko. Tigilan mo na ang pagiging magnanakaw. Gusto mo bang sumali sa hukbo? Tumayo ng matuwid bilang isang tunay na lalaki. Talaga? Papayagan mo akong sumali? Mahal na Ginoo? Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. At hindi ka pumatay ng tao. Kung gusto mong maging isang tunay na lalaki, bakit ako tatanggi? Mula ngayon, ako'y maglilingkod sa iyo, mahal na Ginoo. Tumayo ka. Mula ngayon, ikaw ang magiging taliba ng aking hukbo. Responsable sa pagmamatyag. Yan ang espesyalidad ko. Mamatyag ka agad. Alamin ang kinaroroonan ni Komandante Luis mula sa lungsod ng Pilak Taluktok. Agad po, mahal na Ginoo. Sandali. Huwag mo nang tawagin ang sarili mong abang lingkod. Opo. Gusto ko ring maging isang tunay na lalaki. Mahal na Ginoo. Ngayong gabi, ang mga lokal na elite ay naghahanda ng isang piging. Hiniling mo sa akin na ipaalala sa iyo ngayon.
Makikita ko kung alin sa mga lokal na elite ang sumusubok na pahamakin ako. Mahal na Ginoong Arturo. Ito ang pinakasikat na kagandahan sa lungsod ng Pilak Taluktok, Rubina. Ginoong Toribio, bakit hindi kayo makipagkita sa mga lokal na elite? Mahal na Ginoo, hindi ba ninyo siya gusto? Nagbibiro kayo, Ginoong Toribio. Narinig ko na ito ay isang salu-salong pambati mula sa mga lokal na elite. At biglang may isang magandang babae na dumating. Iniisip ko kung ano ang pakay ng mga lokal na elite. Kung gayon, pupunta ako upang simulan ng mga elite ang piging. Kung wala na kayong iba, maaari na kayong umalis. Hindi ba ako naging sapat na mabuti sa iyo? Nagkasala ba ako sa iyo? Mahal na Ginoo? Hindi. Hindi lang ako interesado sa ganyan. Mahal na Ginoo, minamaliit ninyo ako. Maaaring nasa mundong ito ng mga aliw. Ngunit hindi ako isang walang kwentang laruan. Kung gayon, bakit kayo narito? Binibining Rubina. Musika, chess, kaligrafiya, at pagpipinta. Kaya, mahal na Ginoo, ano ang gusto ninyo? Gusto ko nang kunin ang aking parte. Mahal na Ginoo, ano ang ibig ninyong sabihin? Pumunta ako rito para sa mga pabuyang pera ng mga elite. Wala nang iba. Bakit kayo tumatawa? Akala ko ang lalaking nagtaboy sa mga rebelde ng taluktok ng uwak ay magiging isang tunay na bayani. Pero siya'y isang matakaw na opisyal pala. Hindi ba nila sinabi na itong si Rubina ay kayang pantayan? Si Estela mula sa kabisera, at ang batang iyon ay hindi man lang kumaibot. Natatakot ako na ang batang iyon ay nakakita na ng maraming bagay. Ginoong Toribio, kung gusto ninyong kontrolin ang hukom na ito, Natatakot ako na kailangan ng mga daya. Matandang kaibigan, may mga ideya ba kayo? perang ang nagpapagalaw sa mundo. Basta bigyan natin siya ng sapat na pera, makikinig siya sa atin. Nagpakita siya ng kapangyarihan sa sandaling umupo siya sa pwesto. Akala ko ikaw, Arturo, ay isang Diyos mula sa langit, kahit ang mga Diyos ay nangangailangan ng kanilang suhol. Sabi ninyo na tumanggap kayo ng suhol para sa mga tao? Halata naman, noong panahong iyon, hindi umiikot ang pera sa ekonomiya. Lahat ng pera ay kinakamkam ng mga lokal na elite. Kung hindi ako kukunti, paano ko matutulungan ang mga tao? Paano ko pakakainin ang aking mga tauhan? Rubina, sabihin mo sa akin, ano ang pinaplano ng mga lokal na elite? May utang ako sa'yo. Sa tingin mo ba maglalakas loob akong magsinungaling sa'yo? Mahal na Ginoo, maaari bang pumasok? Ito ay para sa mga tao ng lungsod ng Pilak Taluktok, kaya kailangan kitang makasama, Rubina. Makatitiyak kayo, mahal na Ginoo. Pasok. Aking paggalang, Hukom Arturo. May isang nakatatanda sa lungsod ng Pilak Taluktok at dahil hindi siya makagalaw ng madali, pinabili niya ako nito para sa inyo, Hukom Arturo. At ang sa iyo? Halika, bilisan mo, ilabas lahat. Hindi ako kasing kurakot mo. Bakit mo ako binabagsakan ng kapangyarihan sa sandaling pumasok ka sa opisina? Ngayon naniniwala na ako sa iyo, Hukom Arturo. Bayani ka talaga. Rubina, may nalaman ka ba tungkol kay Hukom Arturo? Oh, Ginoong Toribio? Sinabi ni Arturo na pumunta lamang siya rito para kumita ng pera. Gaya ng sinabi ng matandang kaibigan, ha? Bago iyon, tungkol siya sa muling pag-aayos ng kwartel. Naakala ko, siya ay isang banal na opisyal na lumalaban para sa mga tao. Kanya, walang kamakailang sama ng loob. Bakit kanya ipinadala para guluhin ang aking kampo? Mahal na Ginoo, ako ay kasabwat ni Vice Alcalde Toribio. Pinapatakbo ko ang mga tropa ng depensa ng lungsod ng Pilak Taluktok para sa kanya. Ang mga suwail na sundalong iyon ay pinapanatili ni Toribio. Simula nang dumating ka, ginulo mo ang kita ni Vice Alcalde. Kumukuha ng parte mula sa mga tropa ng depensa. Hindi nakakapagtaka na ang mga pagsalakay ng taluktok ng uwak ay nagpapanginig sa bawat prefecture. Ito ang paraan kung paano patungo sa pagkawasak ang imperyo. Hindi man lang kayang hawakan ang mga rebelde. Paano natin mapipigilan ang kabalyeryang bakal sa hinaharap? Kailangan kong hubugin ang aking mga tropa ng mabilis. Tatanungin kita, anong mga koneksyon mayroon si Toribio? Narinig ko na sinusuportahan siya ng isang malaking tao sa korte. Kung ikukumpara kay Kanselier Crisanto? Well, hindi ganoon. Ang hukom ay tao ng kanselyer. Dahil hindi si Toribio ay tao ng Kanselier, tiyak na magkakasalungatan tayo sa hinaharap. Mahal na Ginoo, gusto kong magbagong buhay at maglingkod sa inyo. Vido,
Nawala na ang pagkakataon mo. Pakiusap, mahal na Ginoo. Ayaw kong mamatay. Una, iniwan mo akong mamatay. Tapos, nagpadala ka ng mga basagulero para guluhin ang kampo. Karapat dapat kang mamatay. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo. Ang dakilang pagbagsak ay ilang taon na lamang. Una, kailangan kong i-lockdown ang lungsod ng Pilak Taluktok. At ng 3 batalyon ay lubos ng nasanay at handa. Pakitingnan po ninyo, mahal na Ginoo. Natupad ni Blas ang aking inaasahan. Ngunit ang kailangan ng hukbo ay ang pagsubok ng apoy at dugo para sa 1,500 tauhan. Ang una nilang atas ay ang ihatid ang isang pinuno ng taluktok ng uwak sa lugar ng pagbitay. Ibig po ninyong sabihin, mahal na Ginoo? Na darating ang mga rebelde ng taluktok ng uwak para sagipin siya sa lugar ng pagbitay. Tama, at sadyang ipopost ko ang oras at lugar ng pagbitay kung gusto nilang sagipin siya. Ang tanging opsyon nila ay ang sagipin siya sa lugar ng pagbitay. Panatag po kayo, mahal na Ginoo. Kakayanin ito ng mga sundalo ng lungsod ng Pilak Taluktok. Mabuti. Sasama ako sa mga sundalo mismo. Sa laban na ito, kung mamatay kayong lahat sa pakikipaglaban, ako ang pumalit at mananalo. Tagumpay. Hukom Arturo, teka. Walang panghuhula, walang panghuhula. Ako si Gido ng Taluktok ng Uwak, Bati, Hukom Arturo. Marunong ka ba ng mahika? Anong mahika? Alam mo, kidlat sa palad at pagtawag ng kidlat. Ano bang pinagsasabi ng hukom na ito? Brando, lapain mo siya. Uy, bayani, teka. Brando. Wala ka talagang alam sa mahika. Nag-aaral ako ng pormasyon ng labanan. Hindi ko makontrol ang kidlat. At akala ko may supernatural kang panlilinlang. Pinatakot mo ako ng todo. Wala naman akong anumang supernatural na panlilinlang sa simula pa lang. Kung gayon, ano ang gusto mo sa akin? Daan lang ako. Nakita kita, mahal na Ginoo, at naisip kong magkaroon ng magandang koneksyon. Kaya umalis ka na sa taluktok ng uwak? Oo, mag-usap tayo mamaya. May mga gagawin ako. Baliw ba siya o ano? Brando, sinundan ba tayo ng tawis na iyon? Hindi, mahal na Ginoo. Bakit kayo ganyan ka-alarma? Sabi sa orihinal na mga tala, may mahika si Gido. Sino ang nakakaalam kung nagsisinungaling siya sa akin? Paano kung hampasin niya ako ng kidlat? Hindi ko kayang harapin iyon. Ayos lang, ipaghanda si Hilario mamaya. Ikalat ang balita tungkol sa pagbitay sa mga pinuno ng taluktok ng uwak para mas maagang dumating ang taluktok ng uwak. Oo, mahal na Ginoo. Tao, ngayon ang grand opening ng bangko ng Pilak Taluktok. Tama. Sino mang maglagay ng pera dito makakakuha ng interes bawat buwan. Ano ang interest rate? Hulaan mo. Amo, ano ang antas enjing teris? Oh, Hukom Arturo. Ano ang pakay niya? Ano ang ginagawa niya? Nandito rin ang hukom. Pakinggan natin ang sasabihin niya. Hukom Arturo. Ang aking tindahan ay magbibigay sa mga customer ng 10% ng kanilang deposito bilang buwan ng interes. 10%. Sige, magdedeposito muna ako ng 1,000 piso sa iyo. Sa isang buwan, tingnan natin kung makakakuha ako ng 100 piso na interes. Nagdedeposito rin ang hukom. Sige, magdeposito na rin tayo. Sana ang mga lokal na elite ay mahulog sa aking munting Ponzi scheme. Hindi makapaniwala na may magpapatakbo ng negosyong ganyan. Oo, kahit isang bundok ng ginto ay hindi makakapagligtas sa'yo. Pero gaya nga ng sabi nila, tanga ka kung hindi mo kukunin ang pera. Matandang kaibigan, gusto ko ring subukan. Magdedeposito muna ako ng 1,000,000 piso. Kung may tubo sa isang buwan, totoo iyon. Saka ako magdedeposito ng 1,000,000 din. Balik. Mahal na Ginoo. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking pera sa buhay ko. Maraming tao ang pumunta para magdeposito ng pera ngayon. Bawat isa sa kanila, 1,000,000 piso. Ginoo, ano itong tungkol sa 1,000,000 piso? Ito ay isang plano na ginawa ng Batang Ginoo para sa lokal na elite ng lungsod ng Pilak Taluktok. Mas maaga, nalaman ng Batang Ginoo na ang lungsod ng Pilak Taluktok ay puno ng mga tiwaling opisyal. Gusto ng Batang Ginoo na alisin ang mga iyon. Ang lungsod ng Pilak Taluktok ay mayaman sa mga kukunan, pero ang lupa ay inuha sa kanila. Lahat ng pera ay napupunta sa bulsa ng mga lokal na elite. Pipiliin ko sila.
Dati, nalaman ni Silvestre na si Toribio ay may koneksyon sa mga taong ito. Dapat kang mag-ingat, mahal na Ginoo. Alam ko. Sa loob ng pamahalaang panlalawigan, si Vice Alcalde Toribio ay bise lamang pero may kapangyarihan siyang mga siwa. At kung itulak niya akong impeach, kahit ang aking mentor, ay hindi ako maililigtas. Huwag kang mag-alala, Brando. Mula nang pumasok kami ni Benigno sa lungsod ng Pilak-Taluktok, hindi na namin ipinakita ang aming mga mukha. Si Toribio at ang kanyang mga tauhan, hindi maghihinala na gawa ito ng batang Ginoo. Relax, Brando. Aalagaan ko, si Benigno. Walang mangyayari. Mahal na Ginoo, pinalaki mo kami tulad ng pamilya. Hindi kami magdadalawang isip na ialay ang aming mga buhay. Gumugol ng oras, kasama si Benigno ngayong gabi. Mag-usap kayo ng maayos. Mula ngayon, kayong dalawa, sa publiko, kailangan magunwaring hindi magkakilala. Salamat, mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, ang mga espiya ng Taluktok ng Uwak ay pumasok sa lungsod. Mukhang ang pagbitay sa loob ng 3 araw ay magiging isang magandang palabas. Mga tauhan, ayon sa impormasyon, ang lugar ng pagbitay ngayon ay tiyak na sasalakayin ng mga rebelde ng Taluktok ng Uwak. Sa tingin mo kaya ninyo silang harapin? Walang babalik hanggat hindi natin sila dinudurog. Sila ay Mahal na Ginoo, iyon ang aking nakatatanda, si Salvador, at 7 iba pa na nais sumumpa sa iyo at magbayad sala sa pamamagitan ng merito. hayaan muna silang maglingkod bilang sundalo sa iyong batalyon. Payag ka ba? Salamat, mahal na Ginoo, sa iyong kabutihan. Lumakad na. Ang mga rebelde ng Taluktok ng Uwak ay nagtatago ng malalim. Hindi ko man lang matukoy kung saan sila nagtatago. Makatitiyak kayo, mahal na Ginoo, dahil nandito si Brando, poprotektahan ko kayo ng lubos. Oo, dahil nandito si Brando. Wala akong dapat ipag-alala. Ang mga tropa ng lungsod ng Pilak Taluktok, kailan sila naging ganito katapang? Uno, mula nang pumalit si Arturo, inayos niya ang administrasyon ng lungsod at pinalitan pa ang mga tropa. Kaya't siya ay isang disenteng opisyal pagkatapos ng lahat. Kapatid, itong taong ito ay itinuturing na kaaway ang Taluktok ng Uwak. Ang pagsasanay na ganito ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa Taluktok ng Uwak. Sa anumang paraan, para sa ating mga kapatid na nahulog, ngayon ay kailangan nating kunin ang kanyang buhay. Pagkatapos ay papakilusin ko ang mga kapatid. Mabuti. Kung si Pedro at ang kanyang mga tauhan ay pumatay kay Arturo, wala na silang babalikan. Ha? Bulaklaking Mong Heluterio ay malinaw na isang bayani, ngunit napilitang sumali sa Taluktok ng Uwak. Mahal na Ginoo, hayaan ninyo akong salubungin sila. Brando, mag-ingat ka ngayon. Ang mga lalaking iyon ay bihasa sa martial arts. Itaboy mo lang sila. Huwag kang makipaglaban ng matagal. Ang galing ng galaw. Kailan nagkaroon ng ganoong lalaki ang lungsod ng Pilak Taluktok? Yan ang bantay ni Hukom Arturo. Kung lalaban tayo sa kanya, bukod sa hindi tiyak ang resulta, mahihirapan tayong sumuko mamaya. Narito rin si Puno. Kung hindi tayo lalaban, wala na akong matitirhan. Bakit ang galaw niya ay puno ng pagkukulang? Pedro, kapatid, ang galing ng martial arts ng taong ito. Mag-ingat ka. Zosimo, tara na. Si Maestro Loterio ay talagang pambihira. Nakakaawa na umalis si Instructor Lando. Kung narito pa si Instructor Lando, nahuli na sana niya yung batang iyon. Mga tauhan. Kasama kayo ako. Wasakin ng mga rebelde.
Naku, Lando. Instruktor Lando. Paggalang, Hukom Arturo. Lando, saan ka nagpunta? Nag-alala ako sa iyo. Lando, kung itinuturing mo pa akong kapatid, huwag mo nang salakayin ang pormasyon ni Hukom Arturo. Uy, Ikaw ba ang nasa ilalim ni Komisyoner ng Militar Jong, Komandante Luterio, Luda? Paano mo nalaman? Komandante, pinoprotektahan mo ang lupain at mga tao nito. Siyempre alam ko iyon. Nagkakabanggaan ang mga hukbo. Anong ginagawa mo? Nais ko lang ipaalala sa iyo, Komandante, tungkol sa paglaban sa Korte Imperial. Kung malaman ito ni General Jong Shidao, iniisip ko kung ano ang iisipin niya. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Lumipat mula sa depensa patungo sa opensiba. Sugod. Sugod. peste. Instruktor Lando, sumama na ba siya kay Arturo? Estratehista, ano ang dapat naming gawin? Nawawala ang aming momentum. Kung magpapatuloy tayo sa ganito, lahat ng mga kasamang dumating dito ay mamamatay lahat dito. Bakit tayo umurong? Silvano, kamusta ka? Ayos lang. Kaya mo bang lumakad? Ayos lang, Silvano. Mauna ka na. Brando. Mahal na, Ginoo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Inutusan ko na isara ang mga pintuan ng lungsod. Tungkol naman sa mga rebelde, hayaan natin si Blas at ang kanyang mga tauhan na habulin sila. Oo, Si Brando ay matapang at bihasa, ngunit kahit ang pinakamahusay ay hindi kayang labanan ang marami. Kung mas maraming magagaling na mandirigma ang nasa paligid niya, mas mabuti. Instruktor Lando, ang iyong pagsagip ngayon ay nagpapantay sa atin para sa maharlikang kapatawaran. Instruktor Lando, wala ka ng utang na loob sa akin. Kung wala ka ng ibang gagawin, maaari ka nang umalis. Gusto kitang sundan, mahal na Ginoo. Paglilingkuran kita sa hirap at ginhawa, walang reklamo. Sama ka sa akin. Mahal na Ginoo, Humiga kayong lahat, magpahinga at gumaling. mahal na Ginoo, Kumusta ang iyong sugat? ayos lang ako. Ngunit, ang aking nakatatanda ay sobrang sabik habulin ang kalaban at tinamaan ng palaso mula sa taguan. Alam mo ba kung sino ang pumutok? Parang si Fidel. Huwag kang mag-alala. Tiyak kong ipaghihiganti ko ang palasong ito para sa'yo. Nakatatanda, bakit hindi mo pasalamatan ang mahal na Ginoo? Salamat, mahal na Ginoo. Nahuli ba nating lahat sila? Mahal na Ginoo, tumakas ang mga rebelde ng taluktok ng uwak sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Sinundan ni Silvestre ang lagusan. Ang lagusan ay diretso sa labas ng lungsod. Tila ang mga depensa ng lungsod ng Pilak Taluktok ay kailangang palakasin. Iniisip ko kung kumusta si Benigno sa pera mula sa lokal na elite. Wala iyon, malaki ang pinsala ng labanang ito sa taluktok ng uwak. Sa tingin ko, hindi sila sasalakay muli agad. Hindi ko akalain na ang labanang ito ay kumitil ng 2,000 piling sundalo ng taluktok ng uwak. Oo, hindi ipinapayong magpadala muli ng tropa sa lungsod ng Pilak Taluktok. Ngunit kung ganoon, mahirap ipaliwanag ito sa mga kapatid. Ay nangangailangan ng pambihirang tagumpay. Kung sasakupin natin ang isang county, mananatili pa rin ang reputasyon ng Taluktok ng uwak. Aling lungsod ang kaya nating sakupin? Huwag kang mag-alala, kapatid. Bumalik ka at makipag-isa sa ating mga kasama laban sa kaaway. Pagkatapos, basta pumili ng isang mahinang depensang county. At isisi ang krimen dito, iyon lang. Sige, bumalik muna tayo sa taluktok ng uwak. Yang mga lintik na rebelde ng taluktok ng uwak. Benigno, naalala mo ba ang lalaking nasa bisig ng babaeng iyon? Naalala ko. Pumunta ang lalaking iyon sa bangko kahapon
at nagdeposit ng 100 piso. Bilisan mo. Kunin ang resibo ng deposito ng lalaking iyon. Matapos ang labanang ito sa lungsod ng Pilak Taluktok, mukhang may kikitain na naman. Ano ito? Nagdeposit ang asawa mo sa amin kahapon. Ngayong may nangyari sa kanya, kailangan naming ibigay sa iyo ang pera. Tingnan ninyo, lahat. Ang bangko ng Pilak Taluktok ay talagang mabait. Ang tagapamahala ng bangko ng Pilak Taluktok ay kahanga-hanga, hindi ba? Matandang kaibigan, pinagkatiwalaan mo siya at nagpas siyang makipagsapalaran. Ang pagpapanatili ng tiwala pagkatapos ng ganitong sakuna ay mas mabuti kaysa sa ibang negosyo. Mas ligtas. Inilabas ko na lahat ng ipon ko mula sa aking mga taon bilang opisyal at inilagay lahat. Matalino ka, hindi ba? Batang Ginoo, halos nakalap namin 1 bilyong piso. 10 milyon ito mula sa mga mamamayan at ang natitira mula sa lokal na elite. Magpadala ng 100 milyon sa estate ni Canciller Crisanto. Iulat ang 100 milyon bilang kita sa buwis. Batang Ginoo, hindi ba masyadong malaki ang 100 milyon? Kailangan ng kansilyer ng kaunting puwang para makilos. 100 milyon. Hindi. Batang Ginoo, ang ibig kong sabihin ay ang buwis, 100 milyong piso. Higit pa iyon sa naiulat ng lungsod ng Pilak Taluktok sa nakaraang 5 taon na pinagsama. Kung hindi, paano magliliwanag ang mga nagawa ngayon ng Pilak Taluktok? Kung ang lahat ng ginawa ko ay supilin ang mga rebelde, ano ang iisipin sa akin ng kanyang kamahalan? Paano makapag-impluensya ang kansilyer para sa akin? Instruktor Lando, ano ang ikinababahala mo? Mahal na Ginoo, ang iyong kakayahan ay pambihira. Ngunit ang korte ay mapanlinlang. Kung kitang-kita ang iyong kita sa buwis, natatakot ako. Kansilyer sa korte ang bahala sa mga bagay para sa akin. Ngunit dito sa lungsod ng Pilak Taluktok, ang mga lokal na elite ay nakabaon ng malalim. Kung malaman nila na ginagamit mo ang kanilang pera para sa politikal na pakinabang, Kapag nalaman nila, iyon ang oras na matatapos sila. mahal na Ginoo, ito ba ay? Ang mga lokal na elite ay isang cancer na kumakain sa imperyo. Hindi ko sila mabubunot lahat ng sabay-sabay, ngunit hanggat ang bangko ng Pilak Taluktok ay lumalawak ng sapat, ang mga elite na ito ay walang matitirang kayamanan para labanan ako. Nag-aalala pa rin ako kung si Vice Alcalde Toribio ay aaprubahan ng iyong ulat ng napakalaking halaga sa buwis. May paraan ako. Kung dumating sa punto na iyon, palalayasin ko siya sa lungsod ng Pilak Taluktok. Mahal na Ginoo, binibigyan mo sila ng 10% kita bawat buwan. Ngunit wala kang ibang pinagkakakitaan. Brando ay hindi naiintindihan ang matematika. Si Brando ay masyadong mapagkakatiwalaan, kaya syempre, hindi niya ito maintindihan. Hinahanap nila ang kita ng bangko ng Pilak Taluktok, habang ang pakay ko ay ang kanilang kapital. Mahal na Ginoo, ang hakbang na ito ba ay medyo masyadong mapanganib? Instruktor, kailangan mo lang tingnan kung ang mga mamamayan ng lungsod ng Pilak Taluktok ay nasa maayos na kalagayan at kung ang ating tropa ay malakas. Mahal na Ginoo, ang ibig mong sabihin ay Atakehin tayo ng Imperyong Hilaga. Hindi ba't parang itlog ang imperyo? Gusto ko lang panatilihin ang kapayapaan sa aking rehiyon. Kung mas mataas ang aking inaakyat, mas marami akong mapoprotektahan. kayong tao ng dakilang prinsipyo, mahal na Ginoo, si Lando ay naging makitid ang pananaw. Tumayo ka. Sana kapag marami na tayong sundalo, ikaw, Instruktor Lando, ay maaaring sanayin sila ng mabuti. Hindi ko kayo bibiguin, mahal na Ginoo. Hukom Arturo, kaya balak mong gawin ang buong lungsod ng Pilak Taluktok na hagdanan para sa iyong pag-akyat? Anong ibig mong sabihin, Ginoong Toribio? Sa mga nakaraang taon, ang buwis ng Pilak Taluktok ay hanggang 25 milyong piso lamang. Pagkaupo mo pa lang, tumalon ito sa 100 milyong piso. Paano dapat ang mga dating opisyal ng Pilak Taluktok na ipaliwanag ang kanilang sarili? Kaya tumanggi kang makipagtulungan? Paano ako makikipagtulungan? Ang mga tao ay pinigana hanggang tuyo. Ang susunod na hakbang ay buwisan ang lokal na elite. Yan mismo ang balak kong gawin. Buwisan ang mga elite. Buwisan ng mga elite? Arturo, bata ka pa. Bakit ka naghahanap ng gulo? Ako ang hukom ng Pilak Taluktok. Sino ang maaaring pumatay sa akin? Ikaw ay isang opisyal na hinirang ng korte ngayon. Ang mga elite natural ay hindi maaaring hawakan ng iyong buhay. Ngunit paano kung maalis ka nila sa pwesto? Ang mga elite ng Pilak Taluktok, may pera pa ba para maglabi sa Kapitolyo? Anong ibig mong sabihin yan? Ibig kong sabihin,
Ang mga elite ng pilak taluktok ay wala ng pera. Kung wala silang pera para suhulan ang matataas na opisyal, hindi na sila magiging elite. Kaya ang bangko ng pilak taluktok ay ang iyong pakana. Ang ebidensya na sinira mo ang kampo militar ng pilak taluktok at pinapasok ang mga rebelde ng taluktok ng uwak sa lungsod ay ipapadala kasama ng aking ulat sa kabisera. Imposible. Kung wala ang aking pirma, paano magkakabisa ang iyong ulat? Huwag mong sabihin sa akin na akala mo naging hukom ako sa murang edad nang walang koneksyon sa korte. Kapag ibinagsak kita, kahit anong isulat ko sa ulat ay nasa akin na. Hukom Arturo, hindi ka ba mahilig sa pera? Kung pakakawalan mo lang ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan. Wala kang alam, pare. Kung hindi kita pakakawalan, pera mo ay akin pa rin. Kaya, lahat ng oras mo sa bahay aliwan kanina ay isang pagpapanggap lang? Rubina, kahit na siya ay naglalakad sa mundo ng kasiyahan, may puso ng kabalyero. Paano ka makakakontrol sa kanya? Arturo, Ikaw munting sinta. Ginoong Toribio, pinapalampas kita dahil ikaw pa rin ang vice-alkalde. Pero kung hindi ka magalang sa aking lihim na ahente muli, hindi ka mabubuhay ng matagal para makita ang araw bukas. Hindi ka ba nagtabi ng pera kung sakali? Noong nagdeposito ka ng pera sa bangko, mas nababalisa ka kaysa sa akin. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Hayaan lang natin ang lalaking Arturo na yon. Lipunin tayo. Bukas. Kung hindi ibibigay ng bangko ng pilak taluktok ang pera, tapos na. Ginoong Toribio, nandito ka ba para magdeposito muli? Mag-withdraw. Dito po sa daang ito. Ano ito? Inuutusan akong arestuhin ka. Ang mga peste na sumasalot sa lungsod ng Pilak Taluktok. Si! Ang bise-alkalde ng Pilak Taluktok ay nakipagsabwatan sa mga lokal na elite at nakipagsabwatan sa mga rebelde ng Taluktok ng Uwak. Kinumpiska namin ang kanilang mga ari-arian. Ang hukom ay nagpetisyon sa kanyang kamahalan upang mapabuti ang kabuhayan ng mga tao. Ang ating Hukom Arturo ay talagang isang mabuting opisyal. Mahal na Ginoo, inilaan mo ang lahat ng natitirang kita sa mga tao at sa hukbo. Hinahangaan ko iyon. Sabi ko, gusto ko lang panatilihing ligtas ang rehiyong ito. Mahal na Ginoo, dumating na ang Inspector Imperial mula sa korte. Tara, tingnan natin. Exemption sa pagkakaroon ng bise-alkalde. Inaasahan kong ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. Sa pamamagitan ng imperial na kautusan. Ako, Arturo, tinatanggap ang imperial na kautusan. Mahal na Ginoo, kahit hindi kayo na-promote sa pagkakataong ito, Sa susunod na taon, ang posisyon ng komisyoner ng militar ay magiging bakante. Siguradong kayo ay magiging ang nangungunang opisyal na namamahala sa 6 na prefektura. Salamat sa inyong patnubay, mahal na Ginoo. Hilario, dalhin si Inspector Ismael upang magpahinga. Uy, huwag kalimutang maghanda ng ilang lokal na espesyalidad para sa kanya. Opo, Ginoo. kaya sa mga gawain ng lungsod ng Pilak Taluktok, ang inyong salita ay magiging batas, mahal na Ginoo. Ang marangal na mga rekruta na ating inarkila kanina ay handa na para sa pagsasanay. Instruktor Lando, dapat ninyo silang sanayin upang maging isang piling puwersa na kayang lumaban sa mahihirap na labanan. Hindi ko bibiguin ang tiwala ng mahal na Ginoo, ngunit ang taluktok ng uwak kanina sa inyong mga kamay ay nagdusa ng malaking pagkatalo. Dahil sa katusuhan ni estratehista Danilo, tiyak na gaganti siya. Huwag kayong mag-alala, Instruktor. Ang mga lumaban sa akin dati, sina Pedro at Sosimo, ay lahat naging hiwalay na sa taluktok ng uwak. Wala na silang lakas para pumunta. Nakakaawa naman para sa ibang mga kondado. Tiyak na ililipat ng taluktok ng uwak ang pananalakay nito. Sa oras na iyon, ide-deploy ko ang hukbo para sa tunay na karanasan sa labanan. Mahal na Ginoo, kung masyadong mabilis tayong pumasok sa labanan, nag-aalala ako na ang resulta ay hindi maganda. Huwag kang mag-alala, Instruktor. Ang mga tauhang aking inarkila ay mas mahusay kaysa sa alinmang sundalong nakita mo dati.
Mahal na Ginoo, ang hukbo ng pilak taluktok ay dapat may 3,000 tauhan. Lahat ng 3,000 ay naroroon. Mangyaring suriin sila, mahal na Ginoo. Tunay na karapat-dapat sa mga sundalo ng lungsod ng Pilak Taluktok. Mabuhay ang mahal na Ginoo. Mahal na Ginoo, ang lungsod ng mataas na abot ay kinubkob ng taluktok ng uwak. Si Gobernador Victorino ay humihingi ng tulong mula sa lungsod ng Pilak Taluktok. Mabuti, napalitan na ang mga papel ng pag-atake at pagtatanggol.